Takot na takot si Chris. Siya ay palaging isang lalaking chauvinist. Gayunpaman, talagang iminungkahi niya na maaaring pumunta si Jordan sa kanyang bahay anumang oras at samahan si Lauren. Mula sa kanyang mga salita, malinaw na pumayag siyang hayaan sina Jordan at Lauren na makipag-ugnayan sa gusto nila kahit na pagkatapos niyang pakasalan si Lauren. Sinong mag-akala na ang isa sa iginagalang na pamilyang Hank ay magsasabi ng mga nakakahiyang salita? Gayunpaman, huli na ang pagsusumamo ni Chris para sa awa. Tumingin si Jordan kay Chris at sinabing may yelong ekspresyon, "Chris Hank, simula nang dumating ako sa ihi, hindi mo na ako mabilang na beses na nagagalit sa akin, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makitungo sa iyo ng maayos. Ngunit ngayon, pinukaw mo ang aking anak at hinawakan mo ang aking ilalim. Sa tingin mo ba madali kitang bibitawan?" Nakikita ng ama ni Chris na lumakas ang hangarin ni Jordan na pumatay sa sandaling ito, kaya galit na galit siyang sumigaw, "Bata, huwag kang gagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Kung maglakas loob kang hawakan ng anak ko, ipapadama kong patay ka na." Napatingin si Jordan sa medyo may edad na at malamig na yumuko. "Ulitin ko, dahil na-provoke mo ang anak ko, wala kang lugar para makipagtawaran sa akin. Ano-ano ang sinusubukan mong gawin?" Sa sobrang takot ni Chris, paulit-ulit siyang umatras. Tumingin si Jordan kay Chris at sinabing, "Don't worry, I won't kill you, I'm a very fair person. I'm only going to pay you back in your own coin." Naaalala mo pa ba yung ginawa mo sa akin through consciousness manipulation sa klinik ni Gale? Namutla agad ang mukha ni Chris sa mga salitang iyon. Ilang araw na ang nakalipas, pinutol niya ang daliri ni Jordan at kinapon siya sa ilusyon na mundo sa pamamagitan ng manipulasyon ng kamalayan. "Hindi." Patuloy na umiling si Chris at umiling, "Hindi, Jordan, hindi ko ginawa yon. Huwag kang makinig sa bastos na si Matt Gale. Isa siyang walang prinsipyong doktor at sinungaling. Lahat ng sinabi niya ay walang katotohanan. Hindi ko naman ginawa iyon. Huwag kang maniwala kay Matt Gale, isa lang siyang bastard at gangster." Nitong mga nakaraang taon, sinamantala niya si Lauren noong nagpapagamot siya. Nakitulog pa nga siya dito. Hindi ka makapaniwala sa isang hamak na tulad niya. Malamig na yumuko si Jordan at nagtanong, "Sa halip, dapat ba akong maniwala sa'yo? May tao, pumasok ka dito." Agad namang lumapit si Salvatore. Inutusan ni Jordan si Salvatore, hayaan siyang maging susunod na Tyler Collins. "Nakuha ko." Mabilis na pinauna ni Salvatore ang kanyang mga kampon. Marunong si Chris sa martial arts at buong lakas niyang lumaban. Ngunit hindi niya kayang lumaban ng higit sa isang kalaban sa isang pagkakataon at napasuko siya ng 3 lalaki lamang. Maya-maya ay narinig nila si Chris na umiiyak at sumisigaw. "Anak!" Ang ama ni Chris ay sumigaw sa kawalan. Naglakad si Salvatore papunta sa Jordan, tinuro ang ama ni Chris. "Paano ang lalaking ito?" Iyon ang unang pagkakataong nagkita sina Jordan at ang ama ni Chris. Walang awayan sa pagitan nila at hindi niya sinaktan si Lauren Ochlo, kaya hindi magpapaka-physical si Jordan sa ama ni Chris. Gayunpaman, alam niya na kung sasaktan niya ang kanyang anak, tiyak na gagamitin ng ama ni Chris ang lahat ng kanyang kapangyarihan para harapin siya. Kaya naman, gusto ni Jordan na alisin sa kanya ang kapangyarihang iyon. "Tim." Tinawag ni Jordan si Tim at inutusan, pumunta at tingnan ang kanyang cellphone at pumunta sa kanyang silid upang maghanap ng ilang mga dokumento o kontrata o katulad nito. "Sigurado akong ang mga Hanks ay dapat magkaroon ng maraming karumaldumal na kita para sa kanila kung nasaan sila ngayon. Hayaan siyang manatili sa likod ng mga bar sa natitirang bahagi ng kanyang buhay." Kung mayroon man, pinakagusto ni Tim na parusahan ang mga mayayamang Seon at Taekwon. Matapos ayusin ang mga bagay na ito, tumakbo muli si Jordan sa ikatlong palapag at ibinaba sina Lauren at Chloe. Nais nilang mabilis na makaalis sa lugar na ito. Gayunpaman, pagdating nila sa looban, natuklasan ni Jordan na ang jeep na sasakyan ni Lauren ay nabasag hanggang sa punto na pati ang mga gulong ay nawawala. "Bastard, sino ang nakabasag sa kotse ni Miss Howard? Nakakaloka!" Galit na sigaw ni Salvatore. Lumapit ang isa sa kanyang mga kampon at nagsabi, "Salvatore, ikaw ang durog nito." Natigilan si Salvatore at mabilis niyang sinampal ang sarili habang humihingi ng tawad kay Lauren. "Paumanhin, hindi ko nakita ang iyong sasakyan bago ito." Napangiti ng mahina si Lauren at sinabing wala siyang pakialam. Tila naalala rin ni Chloe ang kalbong lalaki na ito, habang may ngiti sa labi, "Si Mr. Baldi pala."
Sinabi ni Jordan, babayaran kita sa iyong sasakyan sa ibang araw. Umiling si Lauren. Hindi, huwag mo nang pakialaman ang mga bagay na ito, umalis na tayo. Habang nangunguna sa daan, sinabi ni Salvatore, maraming sasakyan ang nadaanan namin sa labas ng estate na ito at nasa kotse pa rin ang mga susi. Mr. Jordan, pumili lang ng isa kung gusto mo. Tumango si Jordan at inutusan si Salvatore, isama mo ang iyong mga tauhan at umalis kaagad sa lugar na ito. Pagkatapos sabihin yon, pumili si Jordan ng isang Cadillac Escalade at dinala sina Lauren at Chloe. Ang AC na ito ay may ganap na bulletproof na steel chassis. Sa Estados Unidos, karamihan sa mga tao sa Cadillac Escalades ay hindi dapat pabayaan dahil may 78% na posibilidad na sila ay may dalang armas. Habang nagmamaneho palabas sa lugar na ito sa kalsada, sa wakas ay may reception at nagring ang telepono ni Lauren. Hello, Lolo. Kasama ko si Jordan. Okay, nakuha ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Lauren kay Jordan, gusto ni Lolo na ihatid mo kami sa kanyang lugar at gusto ka rin niyang makita sandali. CJ. Nagmaneho si Jordan papunta sa tirahan ni Martin. Mabilis na sumunod ang mga sasakyan ni Salvatore at ng iba pa. Pagdating sa mansyon ni Martin, maayos na dumaan ang sasakyan ni Jordan, ngunit napahinto si Salvatore at ang mga sasakyan ng iba pa. Agad na tinawagan ni Salvatore si Jordan at nagtanong, Mr. Jordan, hindi makapasok ang mga sasakyan natin. Dapat ba tayong pumasok? Sinabi ni Jordan, hindi, manatili kayo at hintayin ako. Walang gagawin sa akin ang mga Howard. Ang kanyang alitan sa mga Howard ay matagal nang naayos, at sa pagkakataong ito, nailigtas niya si Lauren, kaya't ang mga Howard ay hindi maaaring maging mas nagpapasalamat kay Jordan. Hindi nila siya sasaktan. Sa pagkakatatag na yon, dahan-dahang pumasok sina Jordan, Lauren at Chloe sa bulwagan. Nagulat si Jordan nang makitang ang bulwagan ay puno ng mga Howard. Katulad ng unang pagpunta niya rito, nasa paligid si Martin, ang tatay, ina, stepmother ni Lauren, Clarice, Alex, pati na rin ang kani-kanilang partner. Maging si Brad, na ang pinsala sa paa ay hindi pa ganap na gumaling, ay naiuwi na mula sa ospital. Yun ang kakaiba. Bakit nandito lahat ng Howard? Malabo na naramdaman ni Jordan na may hindi tama. Mr. Howard Sr., tawag ni Jordan kay Martin. Lolo, bati ni Lauren. Walang ekspresyong tumango si Martin. Nang makitang may bahid ng luha ang mukha ni Chloe, sinabi niya, may tao, dalhin mo si Chloe para maghilamos. Lauren, pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na rin. Medyo magulo rin ang buhok at damit ni Lauren ngayon. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang kilalang pamilya at si Martin ay lubos na pinahahalagahan ang kagandahang asal. Gayunpaman, sinulyapan ni Lauren si Jordan, ayaw siyang iwan dahil nag-aalala siyang mahihirapan si Martin para kay Jordan. Masasabi ni Martin kung ano ang iniisip ni Lauren at sinabi niya, ang pag-uusap namin ni Jordan ay hindi magsisimula hanggat hindi ka bumababa. Pumunta ka at magpalit ka. Dahil kilala ka bilang ang nangungunang kagandahan sa EC, kailangan mong maging kamukha nito. Ngumiti din si Jordan kay Lauren at sinabing, sige, ayos lang ako. Tumango si Lauren at umakyat sa taas. Nakahanap ng upuan si Jordan at umupo. Ang malaking silid ay napuno ng isang patay na katahimikan at ni isang tao ay hindi umimik. Gayunpaman, lahat sila ay nakatingin kay Jordan. Ano ba talaga ang gustong gawin ng mga Howard? Hindi maiwasan ni Jordan na makaramdam ng pagkabalisa. Tahimik lang sa sala at maging si Brad at Clarice, na sobrang daldal, ay nanatiling tikom ang bibig at tumingin kay Jordan na may malamig na ekspresyon. Sa harap ng malamig na pagtanggap, naramdaman ni Jordan na hindi na kailangang makipag-usap sa Howards. Nagkunwari siyang kalmado at humigop ng tsaa o ipinatong ang kanyang baba sa kanyang kamay habang tinatap ang kanyang mga daliri sa kanyang tainga sa isang maindayog na paraan. Sa sandaling ito, nakasuot ng AirPods si Jordan at regular na tinatap ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga daliri. Bagamat tila nalilikot siya dahil sa inip, ang kanyang mga tapik ay mga Morse code. Kakapadala lang niya ng mensahe kay Tim sa pamamagitan ng pagtap gamit ang kanyang mga daliri, isang Morse code na isinalin sa ihanda ang AA. Sa paghusga sa kung paano natipon ang mga Howard, maaaring pahirapan siya ni Martin. Bagamat naisip ni Jordan na maingat siyang nagpadala ng mensahe, dahan-dahang lumapit si Clyde kay Martin at may ibinulong sa kanyang tainga. Guro, nagpadala lang siya ng mensahe sa pamamagitan ng Morse code at hiniling sa kanyang mga underling na ihanda ang AA.
Kinawayan ni Martin ang kanyang kamay bilang pagkilala. Hindi narinig ni Jordan ang sinabi ni Clyde kay Martin pero pakiramdam niya ay hindi simpleng tao si Clyde. Maya-maya ay bumaba si Loren mula sa itaas na nakasuot ng bagong set ng damit. Dahil medyo mainit sa loob ng bahay, nagpalit siya ng napaka-eleganteng mahabang winter dress. Hindi niya nalabhan ang kanyang buhok dahil masyadong mahaba ito at aabutin siya ng kahit kalahating oras para magpatuyo ng kanyang buhok. Pero hindi niya magawang maghintay ng ganoon katagal si Jordan at ang iba pa niyang pamilya. Mamasa-masa pa ang buhok niya kaya parang gumamit siya ng moisturizing at hydrating styling spray. Ang ganda talaga ni Loren. Lolo. Napatingin si Loren kay Martin. Sige, maupo ka, sabi ni Martin kay Loren. Umupo si Loren sa tabi ni Jordan at agad niyang naramdaman ang isang nakakapreskong amoy na umaalingaw-ngaw sa kanyang ilong. Sa sandaling ito, tinanong ni Martin si Jordan, Jordan, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang ginawa mo kay Chris? Nangyari na ang dapat mangyari. Matagal nang naiinip si Jordan kaya sumagot siya ng totoo, hindi naganap na tao si Chris Hank. Haha, buti naman. Lakas ng loob mo. Humagalpak ng tawa si Brad. Gayunpaman, ang ina ni Brad, si Marisa, ay nagalit at hinampas ng galit ang mesa. Si Chris ay ang aming manugang at ang bagong kasal na asawa ni Loren. How dare you even treat him like this? How can my daughter have normal married life in the future? Walang imik lang si Jordan. Nagdelusyon ba ang babaeng ito? Kung titingnan ang estado ng pananamit ni Loren pagdating niya at ang magulo niyang buhok ay halatang bugbog na siya. Sa kabila ng pagiging ina ni Loren, hindi nagpakita ng anumang pag-aalala si Marisa tungkol sa kanyang dinanas sa tahanan ng mga Hanks. Sa halip, mas nag-aalala siya sa kapakanan ni Chris at nagpanta siya na hayaan sina Loren at Chris na mamuhay bilang mag-asawa. Paano ang ama ni Chris, si Lawrence? Patuloy na tanong ni Martin na may kalmadong ekspresyon. Sinabi ni Jordan, hindi ko sinaktan ang kanyang ama, ngunit nalaman ng aking mga tauhan ang ebidensya ng kanyang paglabag sa batas at ang kanyang mga krimen ay nalantad sa internet. Sabi ni Martin, the Hanks will soon be our in-laws after all. What exactly do you mean Eli doing that to them? Noong una kitang hiniling na pakasalan mo si Loren, tumanggi ka pero ngayong nagpakasal na si Loren sa iba, ikaw pa ang naging dahilan kung bakit humantong sa ganito ang pamilya nila. Gusto mo bang mabuhay ang apo ko ng walang kapalit na pagmamahal para sa iyo at tuluyang mag-isa habang buhay? Biglang nawala ang galit ni Martin, mukhang napaka-autoridad. Bago magsalita si Jordan, tumayo muna si Loren at sinabing, Lolo, walang kinalaman kay Jordan ang nangyari ngayon. Kami ni Chlo ay minamaltrato ng mga Hanks at hindi na kayanan ni Jordan na patuloy kaming magdusa. Kaya naman sumugod siya sa bahay ng mga Hanks para iligtas ako. Sinigawan ni Marisa si Loren, you are not allowed to speak up for Jordan. Loren, you are become more and more preposterous. How can you accuse the family of your husband to speak up for an outsider? Ipinikit ni Brad ang kanyang mga mata at sinabing, ngayong nakastrated na si Chris, tapos na ang mga Hanks ngayon at hindi na sila compatible sa atin. Natatakot akong kanselahin ang kasal. Sa isang maikling tango, sinabi ni Martin, Jordan, sinira mo ang kasal ng apo ko at ni Chris. Wala akong pakialam kung anong uri ng agenda mayroon ka ngunit sa anumang kaso, dapat mong bigyan ako ng paliwanag ngayon. Dapat siyang arestuhin kaagad. Galit na tahol ni Marisa. Hindi pinapansin ang pagsabog, nagpatuloy si Martin, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, masisiguro ko sa iyo na ikaw at ang iyong mahigit 800 alipores ay arestuhin lahat. Ikinuyom ni Jordan ang kanyang kamao at palihim na nag-isip, Martin, ikaw na matandang Foji, alam mong may nangyari sa apo mo, ngunit wala kang nagawa dahil hinihintay mo akong harapin ang mga Hanks. Sa huli, gusto mo pa rin akong pakasalan si Loren. Dapat nasa kamay ni Martin si Victoria. Lalong nagdududa si Jordan. Pakiramdam niya ay nasa kamay ni Martin si Victoria at lahat ng nangyari ngayon ay bahagi ng plano ni Martin na pakasalan si Jordan kay Loren. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Jordan. Hindi na ako maaaring manatili sa isi. Sinadya ni Martin na itago si Victoria at hindi ko talaga siya mahahanap, maliban na lang kung ako ang naging taong pinakamalapit kay Martin. After a full minute, biglang tumayo si Jordan. Alam kung gaano kakilakilabot ang Jordan, lahat ay nag-ingat kaagad. Halos instinctively, tumayo din si Clyde at sinangga si Martin. Tulad ng plot ng pelikulang Hero,
ang isang nangungunang eksperto ay makakapatay ng isang tao sa isang sandali hanggat ang distansya ay nasa hanay ng pangangaso. Sa kanilang pagtataka, hindi nakipagkamay si Jordan kay Martin at sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Lauren. Agad na nataranta si Brad at napabulalas, protektahan ang kapatid ko. Napabulalas din si Marisa, bitawan mo ang anak ko. Ano ang sinusubukan mong gawin? Naisip din ni Lauren na kukunin siya ni Jordan bilang hostage at tatakas. Kaya't hindi niya ito iniwasan at sa halip, nagkusa na lumapit kay Jordan at sinabi niya sa kanya, dalhin mo ako bilang isang bihag at umalis sa lugar na ito. Huwag ka nang bumalik. Tumulo ang mga luha sa kanyang walang kapintasang mukha. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mapupunta si Jordan sa ganoong kalagayan. Gayunpaman, ang sumunod ay isang eksena na lampas sa inaasahan ng lahat. Hindi sinubukan ni Jordan na dukutin siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay at sa halip. Patuloy na inilapit ni Jordan ang mukha ni Lauren, pagkatapos ay hinalikan siya nito sa harap ng lahat. Ano? Napatulala ang lahat habang natulala sa ginagawa ni Jordan. Tuluyan na ngang natigilan si Lauren at ang mga luha sa kanyang mukha ay tumigil sa pag-agos pababa dahil sa gulat niya. Jordan, ikaw Hindi maintindihan ni Lauren kung bakit siya hinalikan ni Jordan. Hinawakan ng mahigpit ni Jordan ang kamay ni Lauren at saka tumingin kay Martin. Alam ng lahat sa EC na ikakasal si Lauren sa ika-1 ng Abril. Hindi ko hahayaang mapahiya ang mga Howard. Sa ika-1 ng Abril, isusuot pa rin ni Lauren ang kanyang damit pangkasal at magpapakasal. Gayunpaman, ang lalaking ikakasal ay hindi na si Chris. Ako na. Nagulat ang lahat. Si Martin, na noon pa man ay kalmado at tahimik, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan at nagtanong, ano ang sinabi mo? Tumingin si Jordan kay Lauren ng may debosyon. Pagkatapos ay malakas niyang sinabi sa mga Howard, sinabi ko na gusto kong pakasalan si Lauren. Matapos mag-imbestiga ng palihim sa panahong ito, pinag-isipan na ito ni Jordan ng mabuti. Kung gusto niyang malaman ang kinaroroonan ni Victoria, kailangan niyang pakasalan si Lauren, at sa kanya lang napasok ang mga Howard at malutas ang katotohanan tungkol sa pagkawala ni Victoria. Walang paraan na ipagkanulo ni Jordan si Victoria at sa kabaligtaran, pinakasalan niya si Lauren para sa kapakanan ni Victoria. Maaaring hindi ito patas kay Lauren ngunit si Jordan ay walang ibang pagpipilian ngayon. Bukod sa pagkatapos ng napakaraming pinagdaanan kasama si Lauren sa panahong ito, talagang nagkaroon siya ng mas magandang impresyon sa kanya. Sa kabilang banda, matagal nang inaabangan ni Lauren ang pakikipagrelasyon kay Jordan. Isang ngiti ang sumilay sa matandang mukha ni Martin dahil si Jordan ay palaging mas pinipiling kandidato para sa pagiging apo niya kaysa kay Chris. Ang mga Steele ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga Hanks at ang mga Steele ay nagtatago ng isang lihim na gustong malaman ni Martin. Kung mayroon man, noon pa man ay gusto niyang gamitin si Lauren para mapalapit sa Steeles at pagkatapos ay alamin ang lahat ng mga kayamanan at sikreto na mayroon siya. Sinabi ni Martin kay Jordan, Jordan Steele, hindi ako mahilig sa mga biro. Dapat kang managot sa mga sinabi mo. Tinuwid ni Jordan ang kanyang likod at sinabing, I've always been a man of only word. Since I said that I'm going to marry Lauren, I really will. With that, hinawakan ni Jordan ang isang kamay ni Lauren habang hinihimas ang bibig gamit ang kabilang kamay. Siya ay labis na nabalisa at hindi siya nangahas na maniwala na ito ay totoo. Jordan, sa karamihan ng nakalipas na 4 na taon ng kanyang buhay, siya ay naninirahan sa ilusyon na mundo kung saan siya ay nasa isang relasyon kay Jordan. Sa wakas matutupad na ba ang pangarap ko? Gayunpaman, hindi lahat ay inaprubahan ni Jordan na pakasalan si Lauren. Ang unang tumalon sa kanyang mga paa ay si Marisa, na tumayo sa pagkagalit. Can you marry my daughter just because you say that you want to? Who do you think you are? Not to mention that my daughter is now engaged to Chris Hank, kahit hindi naman, what makes you think you can marry Lauren? Natuwa si Brad para kay Lauren pero binaril lang siya ni Jordan sa binti kaya hindi na siya nagsalita para kay Jordan. Sa halip, tinulungan niya ang kanyang ina na pahirapan ang lalaki. Nay, tama ka. Ang kapatid ko ang pinakamagandang babae sa EC na may napakagandang figura at hindi pa banggitin, isang makapangyarihang background ng pamilya. Isa kang walang pera na lalaki na walang iba kundi ilang daang kababata. Paano kakarapat-dapat na pakasalan si Lauren? Hindi natakot si Brad na ang kanilang paghadlang ay makapigil kay Jordan na pakasalan si Lauren.
Kilalang-kilala niya si Jordan at alam niyang habang pinahihirapan niya si Jordan, mas gustong magpakasal ni Jordan. Lauren. Medyo nababalisa si Lauren. Nay, Brad, ikaw. Sa wakas ay nabigyan na rin siya ng pagkakataong pakasalan ang lalaking pinakamamahal niya at hindi niya inaasahan na tututulan ito ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, napangiti si Martin. Dahil napagdesisyonan na ni Jordan na pakasalan si Lauren, walang makakapigil sa kanya. Dati, patay si Jordan laban sa pagpapakasal kay Lauren na nagpahiya sa mga Howard. Buti na lang pinaghirapan ni Marisa at Brad si Jordan. Naniniwala siyang hindi man lang malalampasan ni Jordan ang kanyang malapit ng maging biyenan at bayaw. Sabi ni Martin, Jordan, hindi ako makikialam sa kasal ng apo ko basta willing party siya. Pero tama si Marisa. You can't marry a Howard just as you please. At this moment, Clarice chimed in, tama. Kayo Stiles, masyado kayong makasarili at akala mo pwede mong pakasalan ang kahit sinong babae ng pamilya namin kung gusto mo. Yes, hindi kayo karapat-dapat sa amin. Ang tiyahin ni Lauren, isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakatali ang buhok sa isang updo, ay nagpahayag din ng kanyang mga pagtutol. Maliban na lang kung personal na pumunta sa EC ang lolo at magulang ni Jordan para hingin sa amin ang kamay ni Lauren at ipakita sa amin kung gaano kalakas ang Stiles, hinding-hindi ka basta-basta magpapakasal ni Lauren. Noon, gustong ipakilala ni Martin ang tiyahin ni Lauren sa ama ni Jordan, ngunit hindi siya nagustuhan ng huli. Kaya naman, nitpick niya ngayon si Jordan. Sa kabilang banda, ginagawa iyon ni Clarice dahil ilang beses siyang sinampal ni Jordan sa huling pagkakataon. Galit si Marisa kay Jordan dahil sa pananakit ng kanyang anak na si Brad sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang binti. Iyon ang dahilan kung bakit tinutulan ng mga taong ito si Jordan sa pagpapakasal kay Lauren. Naiintindihan naman ni Jordan ang emosyon ni Marisa bilang ina at kung gaano kalungkot ang kanyang anak. Kaya naman hindi siya nawalan ng gana at tinitigan lang siya ng mahinahon habang nagtatanong, Ma'am, ano po ba ang dapat kong gawin bago niyo payagan si Lauren na pakasalan ako? Hindi nasisiyahang tumingin si Marisa kay Jordan at sinabing, gaya ng sinabi ni Caroline, hilingin mo sa lolo mo na pumunta. Gusto ko rin na personal niyang pangalanan si Lauren bilang isa sa mga tagapagmana ng mga ari-arian ng pamilya mo at pumirma ng kontrata sa amin. Saka ko lang hahayaan ang anak ko na pakasalan ka. Sa mahirap na posisyon, sinabi ni Jordan, ang aking lolo ay matanda na at hindi komportable para sa kanya na pumunta ng personal. Kung gusto mong makita ang aking pamilya, maaari kong hilingin sa aking panganay na kapatid na bisitahin ka. Malamig na yumuko si Marisa. Ano ang silbi niyan? Maari ba siyang magdesisyon kung sino ang magmamana ng ari-arian ng mga Steele? Gusto mong pakasalan ang anak ko nang hindi tayo binibigyan ng garantiya, ha? Gusto mong makuha ang kamay niya sa kasal nang walang panganib sa sarili mo, ha? Nagmamadaling sinabi ni Lauren, Nay, wala akong pakialam kung mamanahin ko man ang mga ari-arian ng Stiles o hindi. Gusto ko si Jordan kung sino siya, hindi dahil sa kanyang kayamanan. Galit na sabi ni Marisa, You don't care, but we do. The Howards' marriages always prioritize the family's interests. Kung ang kasal mo sa kanya ay walang pakinabang sa amin, bakit namin hahayaan na pakasalan mo siya? Maaaring gusto mo siya ngunit gusto ka ba niya? Hindi ka ba natatakot na pagnanasaan lang niya ang iyong katawan at paglaruan ka pagkatapos ng ilang taon? Sa oras na yon, 30 years old ka na at magiging matanda na si Chloe. Mas mahihirapan kang magpakasal kapag ganoon. At saka, wala kang mapapala kay Jordan. Ang mga kabataang babae ay madalas na nagmamalasakit lamang sa kung ang taong papakasalan nila ay mahal o hindi. Sa kabilang banda, ang mga matatandang babae ay may posibilidad na maging mas makatotohanan. Ayaw ni Marisa na mapagsamantalahan ang kanyang anak. Alam ni Jordan na maraming babae ang napaka-pragmatic at hindi hahayaang magpakasal ang kanilang mga anak na babae sa mga lalaking walang pangalan. Matapos huminto sandali, muling nagsalita si Jordan. As you all know, Yunay asset have been frozen in this period of time, at si Lolo rin ang pinupuntirya, hindi talaga bagay na bumalik siya. How about this? Pagkatapos naming magpakasal ni Lauren, personal kaming lilipad papuntang England para makita si Lolo. Pagdating ng panahon, ipapangako ko na bibigyan ko ang anak mo ng di masusukat na yaman na magiging sapat para tumagal siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi nagsinungaling si Jordan kay Marisa. Dahil si Lauren ay ina ni Chloe, siya ay may karapatan pa rin sa mga ari-arian ng mga Steele.
Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi ni Marisa, kailangan mong dalhin si Loren sa England bago siya maging karapatan sa mana. Ano ang dapat nating gawin bago yon? Wala kang ang bahay sa ESE. Maliban kung payag kang pakasalan si Loren bilang isang live-in son-in-law. Maging live-in husband. Iyon ay isang nakakahiyang bagay para sa sinumang lalaki. Sa pagiging live-in husband ni Hailey sa loob ng 3 taon, alam ni Jordan kung gaano kahiya ang maging live-in na asawa na hahamakin at hahamakin ng lahat. Natawa ang tiyahin ni Loren at sinabing, ang ganda ng suggestion ni Marisa. We should let someone from the arrogant Steele family marry into our family. Let's see if they dare to look down again. Besides, this guy is quite good-looking and he has potential to be gigolo. Haha. Kung wala ang 3 taong karanasan bilang isang live-in na asawa, malamang na magalit si Jordan sa ngayon. Gayunpaman, kalmado si Jordan sa sandaling iyon. Napangasawa pa niya ang isang babaeng walang kabuluhan tulad ni Hailey at nakipagtitiis sa isang kasuklam-suklam na biyenan tulad ni Sylvie sa loob ng 3 taon. Naniniwala siya na anuman ang mangyari, kailangang mas magaling sina Loren at Marisa kaysa kina Hailey at Sylvie. Kaya tumingin si Jordan kay Marisa at sinabing, okay, I agree to be Loren's live-in husband. Smack! 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 Pumalakpak si Brad at tumawa ng malakas. Loren, talagang kahanga-hanga at dominante ka. Karamihan sa mga babae ay nag-aasawa pero nagkaroon ka ng live-in na asawa. Ipapaalam ko sa lahat ng mga taong kilala ko at ipapapunta silang lahat para dumalo sa kasal ni Loren para makita nila siyang nakakakuha ng live-in na asawa. Haha! May tao, pumunta ka dito. Tumawag si Brad at tinulungan siyang tumayo ng mga subordinates ng Howard bago siya pinaupo sa wheelchair. Mukhang naghahanda na siyang umalis. Nang itulak siya ng kanyang kampon. Jordan, sabi ni Brad habang nakaupo sa kanyang wheelchair, magaling. Kung kailangan mo ng pera, pumunta ka sa akin. Pagkasabi niyon, si Brad ay itinulak ng kanyang mga tauhan habang nangunguna siyang umalis. Sa kabilang banda, tumayo si Clarice at sumalungat, hindi namin siya papayagang pakasalan si Loren bilang live-in husband. Alam ng lahat sa EC na engaged na si Chris kay Loren at tinanggap na namin ang mga regalo sa kasal. Kung tatalikuran namin at hahayaan si Loren na magpakasal sa isang lalaki na magiging live-in na asawa niya, ano ang isipin ng mga Hanks? Sa sandaling ito, sinabi ni Martin, Clarice, masyado kang nag-isip, halos hindi mailigtas ng mga Hanks ang kanilang mga sarili ngayon. Kahit na hindi natin kanselahin ang pakikipag-ugnayan, hindi siya magpapakasal kay Loren. Bibigyan ko ng paliwanag si Lawrence Hank. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Nang makitang tila pumayag ang kanyang lolo sa kasal na ito, alam ni Clarice na walang kabuluhan ang magsabi pa ng iba, ngunit ayaw lang niyang pakasalan ni Jordan si Loren. Napaawang ang labi ni Clarice, anyway, hindi ko siya kikilalanin bilang bayaw ko. Tumango si Alex dito. Pagkasabi niyon ay sabay na umalis ang magkapatid. Tumawa si Martin at sinabing, Jordan, mukhang hindi ka masyadong tinatanggap ng mga Howard. Tumawa ng mapait si Jordan. Siyempre hindi siya magugustuhan ng mga ito kung gaano kahirap ang pakikitungo niya sa kanila noon. Sa kabilang banda, walang pakialam si Martin kung pumayag ang kanyang mga anak sa kasal o hindi. Siya ay may mas malaking plano sa isip at siya ay aing ang Steeles lihim, pati na rin ang tulong na Steeles ay magbibigay sa Howards pagkatapos Loren pakasalan sa kanya. Masayang sabi ni Martin, Stefan. Sa pagkakataong ito, tumayo ang medyo may edad na lalaki na nakaupo sa tabi ni Marisa. Siya ang ama ni Loren, si Stefan. Dad, anong utos mo sa akin? Wala pang sinabi si Stefan tungkol sa kanilang kasal dahil alam niyang kasama si Martin, walang kwenta ang sasabihin niya mula nang tumawag si Martin ng mga shot sa pamilyang ito. Si Stefan ay hindi masyadong maganda at hindi siya naging ambisyosong tao mula noong siya ay bata. Siya ay mas mababa sa ama ni Chris, si Lawrence, na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng kapangahasan ang mga Hanks na walang habas na hampasin sina Loren at Chloe. Sabi ni Martin, bagamat ang petsa ng kasal ay sa ika-1 ng Abril, ang kalikasan nito ay nagbago na. Hindi na namin kailangang gumawa ng marami para sa paghahanda para sa kasal noon. Ngunit ngayon na si Jordan ay magiging kanyang live-in na asawa, kami na ang bahala sa kasal. Itay, alam ko. Ipapabook ko ang hotel at aayusin ko ang mga imbitasyon sa mga bisita sa lalong madaling panahon, sagot ni Stefan. Tumango si Martin.
I want to throw a grand wedding this time. It doesn't have to be low-key, we can hold an extravagant one and invite more guests. The guests don't have to be of a certain standard. Just invite more people, regardless of we have any away with them or not. It's just an extra serving of food each. Sinabi ni Stefan, nakuha ko ito. Napatingin tuloy si Martin kay Jordan. Jordan, iyong 800 kababata mo na nanggaling dito mula sa ibang bansa ay maaaring dumalo sa kasalan. Gayunpaman, hindi ba dapat mong anyayahan ang iyong mga kamag-anak? Mabuti. Kung tutuusin, ikaw ang nobyo at bagamat magiging live-in husband ka, maaari ka pa ring mag-imbita ng ilang bisita. Sumagot si Jordan, tatawagan ko ang aking mga magulang at kapatid at susubukan kong imbitahan sila. Masayang tumango si Martin at sinabing, great, I want to have drinking with your family too. Don't worry, since you're going to marry my granddaughter, you and I will be family. I will treat anyone from your family as a family too. And I can guarantee that they will absolutely fine pagdating sa ye. Salamat. Patuloy ni Martin, the wedding is happening the day after tomorrow. Nagkataon lang na hindi pa nairehistro ni na Lauren at Chris ang kasal nila. Jordan, kaya dapat pumunta ka muna at irehistro ang kasal mo kay Lauren. Dahil nagpasya silang magpakasal, kailangan nilang irehistro ang kanilang kasal at kumuha ng sertipiko ng kasal bago ang kasal. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Lauren at nagtanong, payag ka bang pumunta at iparehistro ang kasal natin sa akin? Ngumiti si Lauren at pumayag. Okay, kung ganoon, Mr. Howard na ipaparehistro natin ang ating kasal, sabi ni Jordan habang nakatingin kay Martin. Mr. Howard oras na para baguhin mo ang paraan ng pagtawag mo sa akin. Napangisi si Martin sa sama ng loob. Lolo Howard. Hindi pa rin siya direktang tinawag ni Jordan na Lolo. With that, ngumiti si Martin at winagayway ang kanyang kamay nang hindi siya pinipilit. Go, go. Pagkaalis ni na Jordan at Lauren, sinabi ni Martin kay Clyde na nasa tabi niya, Clyde, manatili ka sa susunod na mga araw at dumalo sa kasal bago ka umalis. Naiintindihan. Sige, samahan mo ako sa garden para mamasyal. Pumunta silang dalawa sa likod ng hardin sa likod ng bahay at nagtaka si Clyde, Mr. Howard na bakit napakasaya mo sa pagpapakasal ni Miss Howard kay Jordan Steele? Ngumiti si Martin, tumingala sa nakakasilaw na sikat ng araw at sinabing, kung malalaman mo ang sikreto ng Steeles balang araw, mas magiging masaya ka kaysa sa akin. Naguguluhan na tanong ni Clyde, ano-ano ba talaga ang sikreto ng Steeles? Umiling si Martin at sinabing, paano ko malalaman? Si Lauren ang bahalang magsabi sa akin sa hinaharap. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para mabuhay hanggang sa araw na malaman ni Lauren ang mga sikreto ng mga Steele. Noon lang naintindihan ni Clyde na ang dahilan kung bakit pinayagan ni Martin si Lauren na pakasalan si Jordan ay hindi kasing simple ng katotohanang mahal siya ni Lauren. Si Lauren ang nakasangla ni Martin. Nagmaneho sina Jordan at Lauren palabas ng bahay ni Martin sa Cadillac na pag-aari ng hindi nila kilala. Maya-maya pa, bumangga sila sa kotse ni Salvatore sa harang sa kalsada. Bumaba ng sasakyan si Salvatore at napangiti nang makitang ligtas at maayos si Jordan. Mr. Jordan, saan ka pupunta? Sinabi ni Jordan, ang opisina ng clerk ng lungsod. Nagtatakang tanong ni Salvatore, ang city clerk office. Bakit ka pupunta doon? Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Lauren at sinabing, ikakasal na ako kay Lauren. Simula ngayon, boss mo na rin si Lauren. Ha? Hindi makapaniwalang tumingin si Salvatore kay Lauren. Sa totoo lang, hindi siya masyadong tumingin kay Lauren, isang tipikal na tagapagmana ng isi. Kung mayroon man, mas gusto ni Salvatore si Victoria o si Emily. Kung ganoon, Miss Victoria Sabi ni Jordan, umalis si Victoria nang walang paalam. Ang ipinadala lang niya sa akin ay isang text message. Imposible sa pagitan niya at sa akin. Dahil nakakulong sa Houston, hindi alam ni Salvatore ang pagkawala ni Victoria. Naguguluhan niyang tanong, umalis na si Miss Victoria. No way. Alam niya kung gaano kamahal ni na Victoria at Jordan ang isa't isa, kaya naramdaman niyang imposibleng umalis si Victoria nang walang paalam at sigurado siyang nawala ito. Naisip ni Jordan na hindi nararapat na sabihin kay Salvatore ang katotohanan sa presensya ni Lauren, kaya sinabi niya, anyway, huwag nang magsalita tungkol kay Victoria Clark. Oh, okay. Pagkatapos, hinatid ni Jordan si Lauren, una sa kanyang bahay,
at pagkatapos ay sa hotel na tinutuluyan ni Jordan, at bumalik ang dalawa para kunin ang kanilang mga yi. Pagkatapos nito, nagmaneho sila sa city clerk office, handa na irehistro ang kanilang kasal. Sa mga araw na ito, mas mataas ang rate ng diborsyo kaysa sa rate ng kasal, kaya hindi na nila kailangang pumila para makakuha ng tiket para irehistro ang kanilang kasal. Pagdating nila sa entrance ng city clerk office, tinanggal ni Jordan ang kanyang seatbelt at sinabi kay Lauren, "Let's go." Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Lauren sa kotse. Tumingin si Lauren kay Jordan at mahinang nagtanong, "Jordan, gusto mo ba talaga akong pakasalan? Alam kong mahal mo pa rin si Victoria. Kung kailangan mo akong pakasalan dahil kay Lolo, maaari akong makiusap sa kanya para hindi kanya pilitin." Bagamat gustong-gusto ni Lauren na pakasalan si Jordan, hindi siya makasarili na babae at alam na alam niyang mahal pa rin ni Jordan si Victoria. Marahang hinaplos ni Jordan ang malambot na buhok ni Lauren at sinabing, "I marry you not because your grandfather forced me to, no one can force me to marry anyone. The reason I want to marry you is that I really like you and want to be with you." Para naman kay Victoria. Gusto ko lang na maging malusog at ligtas siya. Inaamin ko na hindi ko siya nakalimutan, pero hindi siya at ako ay dapat. Kahit na hindi pinatay ng tatay ko ang kanyang ama, ang mga stile ang naging dahilan upang mahiwalay siya sa kanyang ama sa nakalipas na 10 taon o higit pa. Iyon ang nagpasya na hindi kami ni Victoria. Aware si Lauren sa nangyari sa ama ni Victoria at alam din niyang hadlang iyon na hahadlang sa relasyon ni na Jordan at Victoria. With these reassurances, hindi na nagsalita pa si Lauren at basta na lang bumaba ng sasakyan kasama si Jordan. Maya-maya, lumabas na silang dalawa na may dalang marriage certificate. Nag-asawa na naman si Jordan. The last time he registered his marriage was with Haley and he thought that the next time he got married again, it would be to Victoria. Gayunpaman, ito pala ay si Lauren na hindi niya inaasahan. Maya-maya, gabi na. Umuwi si Jordan kasama si Lauren at sinamahan si Chloe pagkatapos kumain hanggang alas -11 ng gabi nang ihiga nila ito sa kama. Sa sandaling ito, pumunta ang katulong na si Felicia sa kwarto ni Lauren at dinala si Chloe na natutulog na at naiwan lamang si Jordan at Lauren. Nang gumabi na, bumangon din si Jordan at sinabing, "Dahil tulog na si Chloe, dapat na rin akong pumunta." Gayunpaman, biglang iniunat ni Lauren ang kanyang makatarungan at balingkinitang kamay, ikinawit ang daliri ni Jordan at bumulong, "Paano kung manatili ka rito ngayong gabi? Jordan, nairehistro na namin ang aming kasal kaya legal na kaming kasal at maaari kaming magsama." Napatingin si Jordan sa namumulang mukha ni Lauren, ang nakakaakit na dilag. Alam niyang basta pumayag siya, makukuha niya agad ang babaeng ito na kinainisan ng maraming lalaki. Gayunpaman, mahal pa rin niya si Victoria at kahit legal na siyang kasal ni Lauren, hindi niya ito makatulog. Sabi ni Jordan, "Lauren, as you know, nakipag-away ako sa daan-daang alipors ni Chris at sobrang sakit ng mga kalamnan ko ngayon. Halos wala na rin akong lakas. Wala ako ngayon sa maayos na kalagayan at alam mo naman, ang mga lalaki ay mayayabang. Ayokong mag-perform ng masama. How about you let me rest for a few days and we'll consummate our marriage only after the wedding, okay?" Alam ni Lauren na talagang pagod na pagod si Jordan ngayon at nakakahiya para sa kanya na magkusa na gumawa ng ganoong kahilingan. Dahil tumanggi si Jordan, paano niya ito mapipilit? "Okay, mabilis kang bumalik at magpahinga. Huwag kang mag-alala tungkol sa kasal, ang mga magulang ko ang mag-aayos ng lahat," sabi ni Lauren. Tumango si Jordan at hinalikan ang noo ni Lauren. "Good night." Paglabas niya ng bahay ni Lauren, nakita niya si Salvatore na matagal nang naghihintay sa pintuan. Nang makita si Jordan, dali-dali niyang pinagbuksan siya ng pinto ng kotse at pinabalik siya sa hotel. Sa kotse, hindi na iwasang itanong ni Salvatore, "Mr. Jordan, nawala na ba si Miss Victoria?" Tumango si Jordan at sinabing, "Malamang ang mga Howard ang may kasalanan. Iniisip ko kung paano ka biglang makaka-move on, nagpapakasal ka pala kay Miss Howard para malaman kung nasaan si Miss Victoria." Sa wakas ay naunawaan ni Salvatore ang katotohanan. "Ira the way, alam ba ito ni Miss Emily?" Tumango si Jordan at sinabing, "Kanina, tumawag siya para tanungin ako tungkol dito at nalaman na niya mula noon." Napabuntong hininga si Salvatore at sinabing, "Kaawa-awa kong Miss Emily. Nawala ang kanyang ama at ganoon din ang kanyang kapatid na babae. Siguradong labis siyang nabalisa ngayon. Mr. Jordan, kailan mo hahanapin si Miss Emily at aliwin siya?"
Inilibot ni Jordan ang kanyang mga mata kay Salvatore at nagtanong, "Anak, ikaw ang gustong makita si Emily, hindi ba?" Nahihiyang tumawa si Salvatore at sinabing, "Mr. Jordan, tulad ng alam mo, ako ang lubos na tagahanga ni Miss Emily. Siya ay maganda, dalisay at kaibig-ibig. Hindi nakakalimutan ang mga binti niya." Malamig na yumuko si Jordan. Masasabi niyang matagal na ang nakalipas na mas gusto ni Salvatore si Emily. Paano si Pablo? Sino ang sinusuportahan niya? Sinabi ni Salvatore, sinusuportahan ni Mr. Dalton si Victoria dahil sa palagay niya ay masyadong walang karanasan si Miss Emily at hindi kanya matutulungan pagdating sa mahahalagang bagay. Tumango si Jordan. Talagang naayon ito sa mature na pag-iisip ni Pablo. Biglang hinampas ni Salvatore ang manibela at sinabing, si Tim na nakakagulat na sinuportahan ng tangang iyon si Lauren at sinabing hindi kasing ganda ni Lauren sina Miss Victoria at Miss Emily. Masama ang lasa ng lalaking iyon. Mas maganda lang ang mukha ni Lauren kaysa kay Miss Emily. Hindi ganoon kaganda ang mga binti. Hindi napigilan ni Jordan na matawa at sabihin, iba't ibang tao ang sinusuportahan niyong tatlo. Okay, wala akong pakialam kung sino ang sinusuportahan niyo, basta walang sumusuporta kay Hailey. Hahaha. Hindi namin gusto ang asong iyon, ngunit ang kanyang pinsan ay hindi masyadong masama, sabi ni Salvatore. Biglang naalala ni Jordan si Elle, or rather, Jenny. I wonder how her showbiz career is going now. Pagbalik sa hotel, tinawagan ni Jordan si Butler Frank. Frank, ikakasal na ako. Tuwang-tuwa si Butler Frank. Kailan? Ikakasal ka na ba kay Miss Victoria? Napabuntong hininga si Jordan at sinabing, the day after tomorrow. Ikakasal ako kay Miss Lauren Howard, hindi Victoria. Nagtatakang tanong ni Butler Frank, Mr. Jordan, paano ito maaaring mangyari? Nawala si Victoria at pinaghihinalaan ko na ang mga Howard ang gumawa nito. Kailangan kong pakasalan si Lauren para malaman kung nasaan si Victoria. Bumuntong hininga si Butler Frank. Mr. Jordan, naisip mo na ba kung paano ka magpapakasal sa maling tao kung sakaling hindi ang mga Howard ang may kasalanan? Hindi mo maaaring pakasalan o hiwalayan ang isang Howard kung gusto mo. Napag-isipan ko na pero may kutob ako na kahit hindi ang mga Howard ang may kasalanan, kailangan ko pa ring pakasalan si Lauren para mahanap si Victoria. Parang pinipilit ako ng lahat na tahakin ang landas na ito. Nagulat na bulalas ni Frank, matagal nang sinabi ni Mr. Steele na napakatumpak ng iyong intuition at hula, Mr. Jordan. Nagpapahinga si Mr. Steele Sr. sa sandaling ito. Sasabihin ko sa kanya ang balita pagkagising niya mamaya. Pero natatakot ako na si Mr. Steele Sr. ay hindi makadalo sa kasal mo ng personal, Mr. Jordan. Sinabi ni Jordan, well, hindi ko binalak na imbitahan si Lolo. Gusto ko lang sabihin sa kanya na maayos ang kalagayan ko at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa akin. Matapos makipag-chat kay Butler Frank sa loob ng ilang minuto, ibinaba ni Jordan ang telepono. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jesse, ngunit hindi sumasagot ang huli. Makalipas ang 10 minuto, binalik ni Jesse ang tawag gamit ang unknown number. Jordan. Jess. Busy ako ngayon lang. Anong meron? May balita na ba kay Jemmy? Hindi, Jesse, tinatawagan kita para sabihin sa'yo na ikakasal na ako. Tuwang-tuwa si Jess. Ikakasal ka? Kailan? Inaasahan na dumalo sa kasal niyo ni Victoria. Noong nasa French bar siya, sinabi ni Jess kay Jordan na naghihintay siyang dumalo sa kasal nila ni Victoria. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Jordan, 1 April. Ngunit ang taong pakakasalan ko ay apo ni Martin Howard, si Lauren, hindi si Victoria. Ano? Ikakasal ka sa isa sa mga Howard? Agad namang nabalisa at nagulat si Jess. How can you marry a Howard? Don't you love Victoria the most? I sent you the photo of Victoria's father at the risk na mapagalitan ako ni Lolo, precisely because I wanted to help you and Victoria be together. Yet, you're marrying another woman. Jordan, huwag kang maging babaero gaya ni Jemmy. You have to be responsible and loyal to your woman. Malinaw na patay si Jess sa ideya na pakasalan ni Jordan si Lauren. Isang buntong hininga ang lumabas mula kay Jordan. Jesse, hindi mo naintindihan ang nangyayari. Siyempre mahal ko si Victoria at gusto ko siyang pakasalan. Pero, biglang nawala si Victoria at wala man lang balita tungkol sa kanya. Hinala ko ang mga Howard ang dumukot sa kanya at wala akong choice kundi pakasalan si Lauren.
Nawawala. Nataranta si Jess. Sa halip, tinanong ni Jordan, dadalo ka ba sa aking kasal sa ika-1 ng Abril? Gusto ng mga Howard na makilala ang aking pamilya. Sabay kaming dadalo ng hipag mo sa kasal mo. Siya nga pala, na-inform na ba sila mom at dad tungkol dito? Pupunta ba sila, sabi ni Jess. Hindi, tumanggi si Itay na sabihin sa akin ang anumang bagay tungkol sa ama ni Victoria at ayaw kong makipag-usap sa kanya. Hindi ko rin tinawagan si nanay. Ang tanga kong kapatid, huwag kang maging emosyonal. Tumanggi si tatay na sabihin sa iyo ang tungkol dito dahil ang mga alituntunin ng pamilya ay nagbabawal sa kanya na gawin yon. Tatawagan ko si nanay mamaya at tanungin siya tungkol dito. Magpahina ka, magkita tayo sa ika-1 ng Abril. Okay, Jesse, hihintayin ko kayong dalawa. Ang mga pandekorasyon na banner ng kasal sa mga pintuan ng mga bahay sa EC ay inalis lahat at pinalitan ng mga banner ng kasal na may nakaprint na pangalan ng mga Howard. Hindi lang iyon. Ang usapin tungkol sa problemang kinakaharap ng mga Hanks at ang pagpapakasal ni Loren sa isang lalaking magiging live-in na asawa niya ay kumalat din na parang apoy sa buong upper class na bilog ng EC. Hoy, narinig mo ba? Ang tagapagmana ng Howard ay nagpakansela ng kanyang kasal, ngunit siya ay ikakasal sa parehong araw sa ibang lalaki. Nabalitaan ko na ang lalaking ikakasal ay isang walang pera na lalaki mula sa ibang lungsod na walang bahay sa EC at ikakasal kay Loren Howard bilang isang live-in na asawa. Balita ko kasing ganda ng isang diyosa si Miss Howard. Paano ba naman kasi hindi ako kasing swerte ng lalaking iyon para maging live-in husband niya? Sa New City Residential Estate sa Orlando. Paikot-ikot ang mga gulong sa bus. Nagpatugtog si Hailey ng ilang awiting pambata at sumabay sa pag-awit habang nakangiting sinusuyo ang kanyang kambal. Bagamat hindi mabuting asawa si Hailey, tiyak na isa siyang mabuting ina. But then again, sinong ina ang aayaw sa sarili niyang mga anak? Maraming celebrity ang nanloko sa kanilang mga asawa na gustong ipakita ang kanilang mga sarili bilang mabuting ina na para bang ang pagiging mabuti sa kanilang mga anak ay tatanggihan ang kanilang immoral na pag-uugali. Sa sandaling ito, ang ina ni Hailey, si Sylvie, ay pumasok na mukhang hindi kapanipaniwalang naguguluhan. Mahal kong anak, nakarinig ako ng nakakagulat na balita noong nasa lugar ako ng dati kong kaklase. Hulaan mo kung kanino yon. Ngayong mayroon na siyang humigit kumulang $300 milyong. Naghahanda na si Hailey na mag-set up ng bagong kumpanya at medyo maayos ang pamumuhay nitong mga nakaraang araw. Gagamitin niya ang pinakamahal na mga produkto ng skincare at pumupunta sa Yale araw-araw. Sa napakagandang hitsura at isang mainit na figura, siya ay isang ganap na kagandahan na gagawin ang lahat ng mga lalaki ay hindi mapaglabanan ang pagnanasa na titigan siya. Tungkol kanino yan? Bakit ka excited? Walang pakialam na tanong ni Hailey. Sabi ni Sylvie, tungkol kay Jordan. Ikakasal na siya kay Loren Howard. Ano? Nagulat si Hailey, Loren. As in kapatid ni Brad? Bigla niyang naalala na nakilala niya si Loren noong huling pagpunta niya sa Houston para sa kasal nina Victoria at Russell. Napakaganda ni Loren kaya ipinaramdam niya kay Hailey na unang beses niyang nakilala ang kanyang kapareha. Agad na nagalit si Hailey. Fine, Jordan Steele, pinatira mo ako sa bahay para alagaan ang mga bata pero ikakasal ka kay Loren Howard pagkatapos makipaglaro kay Victoria Clark. How infuriating. Dahil hindi na niya nililigawan si Victoria Clark, bakit hindi niya ako pinili? Sumimangot si Sylvie, kayo ni Jordan ay may isang anak na lalaki at mas maganda kung kayo ay magkasundo. Pero hindi ba na-freeze ang mga ari-arian ni Jordan? Hindi mo ba iniisip na siya ay mahirap? Malamig na yumuko si Hailey. Hindi ako maniniwala na mahirap na muli si Jordan. 2 beses na akong natalo dahil dito at 2 beses na akong naloko niya. Ngayon alam ko na sa wakas na si Jordan Steele ay hindi kailanman magiging walang pera sa buhay na ito. Linne, Jordan is so heartless. Noon nung ikinasal ako kina Tyler at Kaiden, sinira niya para sa akin. Nung nagpakasal si Victoria, sinira niya rin ang kasal niya at ginulo ang kapayapaan namin. This time, I must crash Jordan's wedding and wreak havoc too. I'm going to ruin his wedding. Nang marinig iyon ni Sylvie ay agad siyang nagpanik. Naku, mahal kong anak, huwag kang magpakatanga, narinig kong sinabi ng kaklase ko na ang mga Howard ay hindi isang ordinaryong pamilya kundi isang nangungunang pamilya sa EC. Kung nasaktan mo ang mga Howard, tapos na tayo.
With a cold humph, a sneer was on Hailey's lips as she exclaimed, "The Camdens are long finished. It's all the fault of Jordan, that heartless jerk. Sino siya para gumawa ng gulo sa kasal ko, pero hindi ako papayag sa kasal niya. Mom, bibigyan kita ng $1.5 million. Pumunta ka sa lugar ng imbitasyon ng kaklase mo. Kapag dumating ang oras ng kasal ng kaklase mo, kukunin ang mga bata at humingi ng paliwanag mula sa Stiles at Howard." Noon lang natauhan si Sylvie. Ha? Ang iyong anak na babae ay isang Howard. O Diyos ko, ito ay... Okay, I support you. You don't have to give me $1.5 million. Just need us $150,000. Balita ko napakasimple ng kriteria para sa wedding guests at madali lang talaga makuha ang invitation card. Sa downtown ng Houston. Knock knock. Kumatok ang sekretarya sa pinto at saka pumasok sa opisina ng presidente para ilagay ang invitation card sa mesa. Mr. Miller, narito ang isang invitation card mula sa ISI. Kinuha ni Russell ang imbitasyon sa kasal at nalaman na ito ay mula sa mga Howard. Matapos tingnang mabuti, napagtanto niyang ito nga pala ang kasal ni Lauren at Jordan. Jordan Steele. Paano siya? Maraming tao ang nagngangalang Jordan sa mundo, ngunit malinaw na naniniwala si Russell na ang Jordan ang nagustuhan ni Victoria. Ang dahilan, alam niyang may anak na si Jordan kay Lauren. Nang una ay napapikit si Russell, galit na sumigaw, "Jordan Steele, inagaw mo sa akin si Victoria Clark at ngayon ay itinataboy mo siya at pinakasalan ang tagapagmana ng mga Howard. Isa kang kasuklam-suklam na tao." Mahal na mahal pa rin ni Russell si Victoria at nakaramdam din siya ng hindi makatarungan para sa kanya. Ay book ako kaagad ng flight papuntang ISI. Sa araw na ito, sina Jordan, Lauren, at Chloe ay sumakay ng flight papuntang Maldives para sa kanilang wedding photoshoot. Ito ay hindi kapani-paniwalang maganda. Magkapareho ang kulay ng dagat at langit at ang tubig sa lawa ay isang magandang lilim ng azure. May nagsasabi na kapareho ito ng shade ni Tiffany Blue. Marami ring girls ang nagbiro na ito ay may Beline makeup remover. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay kasing ganda ng isang fairyland na ginagawa itong isang perpektong lugar para sa mga larawan ng kasal. Dahil sa hadlang sa oras, hindi makapunta sina Jordan at Lauren sa mga lugar na mas malayo kaya wala silang choice kundi ang pumunta sa isang lugar na mas malapit. Sa araw ng photoshoot ng kasal, nagsuot si Lauren ng puting damit pangkasal at humakbang sa mint blue na lakewater na walang sapin ang paa na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumalikod siya na may hawak na sariwang bulaklak sa kanyang kamay. Ang kagandahan ni Lauren ay tila naging isa sa kagandahan ng Maryland at natagpuan ni Jordan ang kanyang sarili na nabihag sa kagandahan ni Lauren sa buong araw. Hindi nagtagal, ika-1 ng Abril, na April Fool's Day din at araw ng kasal nina Jordan at Lauren. Ang mga Howard ay nag-book ng Hilton Hotel, na siyang pinaka-high-end na hotel, para sa kasal nina Lauren at Jordan. Maraming bisita kaya naghanda ang mga Howard ng ilang daang mesa. Talagang napaka-ingrande at marangyang kasal. Dahil sa kapangyarihan ng mga Howard, tiyak na makakapag-hire sila ng ilang libong mesa na halaga ng mga bisita. Marami sa mga bisitang ito ang espesyal na dumating mula sa ibang mga lungsod. Bukod dito, ang mga taong dumalo sa kasal ay pawang mga taong may napakataas na katayuan. 9:00 ng umaga, ang lugar ng kasalan ay puno ng mga tao at maraming tao ang nagkukumpulan sa bulwagan. Nakatayo sa pasukan sina Salvatore at Tim, nakasuot ng suit. Pareho silang responsable para sa seguridad ng site ngayon. Habang pinagmamasdan ni Salvatore ang sunod-sunod na pagdaloy ng mga panauhin, naiinip siya sa kanyang talino. Tim, sa tingin mo ba ay darating si Miss Emily para i-crash ang kasal? Tumawa si Tim at sinabing, Salvatore, ano ang iniisip mo? Paano posibleng masira ni Emily ang kasal? I bet you're just guddled because you desperately want to make Emily Clark marry Mr. Steele. Kumuha si Salvatore ng saging at inalis ang balat bago sinabing, Yage, hindi ba maganda kung mapapangasawa niya si Mr. Jordan? Isa siyang flight attendant at mas maganda ang kanyang figura kaysa kay Lauren. Bilang matibay na taga-suporta ni Lauren, mabilis na sumagot si Tim, sino ang nagsabi? Mahaba rin ang mga binti ni Lauren, di ba? At mas maganda si Lauren kaysa kay Emily. Galit na sagot ni Salvatore, kalokohan. Wala pa akong nakitang katawan na mas mahusay kaysa kay Emily. Sa sandaling ito, 2 batang dilag na may hawak na mga invitation card ang lumitaw sa pintuan at pumasok.
Ang isa sa mga dilag ay may napakagandang figura na magpapadugo ng ilong ng mga lalaki at nakaakit ng atensyon ng maraming bisitang lalaki. Natigilan din si Tim nang makita yon. Siya ay galit na sinabi, "Huwag kang susuko kay Emily. Salvatore, tingnan mo itong bisitang kakapasok lang. Ang kanyang figura ay mas maganda kaysa kay Emily." Itinaas ni Salvatore ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw para lamang makita ang kagandahan na may kamangha-manghang figura. Agad siyang natigilan at nagtanong, "Damn it, isn't that Elle Camden?" "Ha? Kilala mo ba siya?" Natigilan si Tim. Sabi ni Salvatore, kapatid siya ng dating asawa ni Mr. Jordan. Kakaiba, anong ginagawa niya dito? Hindi nagkamali si Salvatore. Si Elle talaga ang pumasok. Gayunpaman, pinalitan niya ngayon ang kanyang pangalan at naging Jenny. Pumasok si Jenny at ang kaklase niyang si Dakota na magkahawak kamay. Ang dalawang bata at magagandang babae ay agad na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga lalaki. Sa partikular, si Jenny ay nakadamit sa isang napakahayag na paraan. Habang naglalakad pasulong kasama si Dakota, bumulong si Jenny sa kanyang tenga at nagreklamo. Ang awkward talaga dito. Kasal ito ng dati kong pinsan. Kailangan ba talagang mangisda ng mayaman dito? Natawa si Dakota at sinabing, "Nakakamangha talaga ang dating pinsan mong iyan. Noong huli ko siyang nakita, nagtatrabaho pa siya bilang security officer at ngayon, magiging live-in husband na siya ng mga Howard. Stop being wishy-washy. Ang daming bisita ngayon, baka hindi ka makita ni Jordan. Makinig ka, figure of status ang lahat ng bisita ngayon at masasabing andito na lahat ang bigwigs ng local film industry. Kailangan lang natin makuha ang isa sa kanila at magkakaroon tayo ng pag-asa na sumikat." Desperado na rin si Jenny na sumikat, kaya handa niyang isakripisyo ang kanyang katawan. Kaya naman, sumang-ayon siya kay Dakota. Nagdasal na lang siya na sana ay hindi makita ni Jordan ang marumi at hindi magandang tingnan niyang tagiliran. Hindi nagtagal, isang taong kilala ni na Salvatore at Tim ang lumitaw sa pintuan. Si Russell pala. "Damn it, narito ang matandang aso, si Russell Miller." Galit na sabi ni Salvatore. Sa huling pagkakataon sa Houston, nag-away sila sa isa't isa at inaasahan din ni Salvatore na darating siya sa kasal. Pagkapasok ni Russell ay nakita rin niya si Salvatore, ngunit hindi niya ito binati at sa halip ay dire-diretsong pumasok. "Mr. Howard Lara." Magalang na lumapit si Russell at nakipagkamay kay Martin. Nakangitiring bati ni Martin sa kanya, "Mr. Miller, welcome. Salamat sa hospitality na ipinakita mo sa akin noong huling pagpunta ko sa Houston. It's my turn to host you this time. You must stay in Houston for a few more days." Nakangiting sabi ni Russell, "I wouldn't dare." "Mr. Howard Lael, bakit ikakasal si Miss Lauren kay Jordan Steele? Nasaan si Victoria?" Alam na alam ni Martin ang masalimuot na relasyon nina Jordan, Victoria, at Russell. "Russell, mahabang kwento. Umupo ka, pag-uusapan natin yan sa ibang pagkakataon." "Sige na." Hindi naglakas loob na suwayin si Martin, umupo si Russell nang masunurin. Walang humpay na hiyawan sa venue at sunod-sunod na nagsistream ang mga panauhin na ikinainis ni Salvatore. Napakaraming bisita pero wala ni isa sa kanila ang nandito para kay Mr. Jordan. Nandito silang lahat para sa mga Howard. "Uy, sa tingin mo kailan ba masisira ni Emily ang kasal?" Sa totoo lang, miss na ni Salvatore si Emily. Nagbalat siya ng isa pang saging at itinulak ito sa kanyang bibig. Gayunpaman, pagkagat niya ay agad siyang nabulunan nang makita ang isang dilag na hindi pa niya nakikita sa pintuan. Ay. Tuwang-tuwang umubo si Salvatore habang nakaturo pa rin sa masikip na pinto. Lubhang nalilito, tinapik ni Tim ang likod ni Salvatore upang bigyan siya ng kaunting ginhawa. "Anong problema, Salvatore? Hindi naman siguro nandito si Emily, di ba? Dahil ako ang tagapag-alaga ni Lauren, kung susuportahan mo si Emily sa pag-agaw ng nobyo, kailangan nating lumaban ngayon." Iniluwa ni Salvatore ang saging na kinain niya at napabulala sa labis na pagkabigla, "Emily ang paa ko. Ang asong iyon, Hailey Camden." Laking gulat ni Tim kaya nalaglag ang panga niya. Ang dating asawa ni Mr. Jordan. Lumakad si Hailey, na nag-ayos ng sarili at nakasuot ng pang-nines sa designer wear habang tinutulak ang isang andador. Dahil sa kanyang nakamamanghang kagandahan, nakuha ni Hailey ang atensyon ng maraming bisita mula sa kanyang pagpasok. "Oh my God, ang ganda talaga ng babaeng ito.
Kasing ganda ng bride, Lauren Howard. Actually, hindi mo ba naiisip na kamukha niya si Miss Howard? Para silang magkapatid na biological. Nakakahiya na marahil siya ay isang ina dahil itinutulak niya ang dalawang sanggol sa isang andador. Hindi na siya single. Habang nag-enjoy sa pagtitig ng mga tao, si Hailey ay sumugod sa harap ngunit bago siya humakbang ng dalawang hakbang ay pinigilan siya ni Salvatore. Salvatore. Matigas na sinabi ni Salvatore, Hailey Camden, anong ginagawa mo dito? Binabalaan kita, malaking araw ngayon ni Mr. Jordan. Huwag kang maglakas loob na gumawa ng kaguluhan dito. Hindi natatakot si Hailey kay Salvatore. Kung isang taon na ang nakalipas noong kasal pa sina Jordan at Hailey, siguradong matatakot siya sa isang gangster na tulad niya. Gayunpaman, masyadong marami ang naranasan ni Hailey sa nakalipas na isang taon at hindi na siya ang maliit na batang babae na nangangarap lamang na magmana ng mga ari-arian ng mga Camden. Kaya sa halip ay tumawa siya ng mayabang, How dare you, a servant, speak to me like that? Tingnan mo kung sino ang itinutulak ko sa stroller. Siya ang laman at dugo ng iyong amo. Sa hinaharap, ang anak ko ang magmamana ng 100% ng mga ari-arian ng Steeles. Kung maglakas loob ka na hindi ako igalang, ito ay kapantay ng Steel. Ikaw, Lee. Natigilan si Salvatore. Nagsasabi ng totoo si Hailey dahil siya nga ang ina ng anak ni Jordan. Siya ang panganay na anak ni Jordan at sa hinaharap, baka mamanahin talaga niya ang imperyo at mga ari-arian ng Steeles kaya sila talaga. Hindi siya ma-provoke. Walang pagpipilian si Salvatore kundi baguhin ang kanyang saloobin. Miss Camden, alam kong gusto mong pakasalan muli si Mr. Jordan at makipagkasundo sa kanya pero may fiancé na siya, kaya sana tanggapin mo ang katotohanan at huwag nang manggulo sa kasal ni Mr. Jordan. Malamig na yumuko si Hailey at sinabing Jordan's wedding. Tignan mo ang venue na dilat ang mga mata. Nakaplaster ang pangalan ni Lauren Howard sa dingding at nakalista ito bago ang iba. Malinaw na ito ang kasal ng mga Howard. Huwag kang mag-alala sa amo mo. Pagkasabi noon ay hindi na siya pinansin ni Hailey at sa halip ay naglakad na siya pasulong habang tinutulak ang stroller. Salvatore, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating ipaalam kay Mr. Jordan? Tanong ni Tim. Abala si Mr. Jordan, huwag mo siyang istorbohin. Napakalakas ng pamilya ng Howards. Naniniwala akong hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Hailey Camden na gumawa ng gulo dito. Maya-maya pa ay nagsisettle na ang mga bisita at halos lahat ng upuan sa hall ay occupied na. Bukod dito, mayroon ding mga pribadong silid sa itaas na lahat ay okupado. 10:00 na ng umaga. Ang kasal ay dapat magsimula sa anumang sandali. This time, inimbitahan nila ang isang sikat na MC, si John, para mag-host ng kasal. Naglakad si John patungo sa mesa ni Martin at nagtanong, Mr. Howard na tapos na ang oras. Magsisimula na ba tayo? Napasulyap si Martin sa table sa tabi nila na tanging bakanteng mesa doon. Ang mesang ito ay espesyal na inihanda ni Martin para sa pamilya ni Jordan, kaya walang nangahas na umupo sa paligid nito. Hindi pa dumarating ang mga miyembro ng pamilya ni Jordan. Halatang umaasa si Martin na magsisimula na lang ang kasal pagdating ng pamilya ni Jordan. Malamig na yumuko si Clarice at sinabing, dumating na sana ang mga Steele kagabi kung sinsero sila sa pagdalo sa kasal. Ngayong magsisimula na ang kasal, wala pa rin silang mahanap. Sa tingin ko hindi na sila aabot. Huwag na natin silang hintayin. Si Marisa ay hindi nasisiyahan sa pamilya ni Jordan. Huwag na tayong maghintay pa. Tumango si Martin at sinabing, sige, hindi na tayo maghihintay pa. Let the wedding begin. Pagkatapos, naglakad si John patungo sa entablado gamit ang mikropono, na agad na naging dahilan upang magsaya ang lahat sa tuwa. Wow, ito ang sikat na MC, si John Paul. Nakakabilib talaga ang Howards. Narinig ko na hindi kailanman asikasuhin ni John ang mga gawain upang lumitaw sa mga kaganapan sa kasal. I guess na ang mga Howard lang ang may kakayahang mag-imbita sa kanya dito. Mr. John, fan mo ako. Ngumiti si John at yumuko sa lahat. Salamat sa lahat. Isang malaking karangalan na masaksihan ang sandali na sina Mr. Steele at Miss Howard ay nagpakasal, kasama kayong lahat. Sa panahon ngayon na parami ang mga kabataan na natatakot na magpakasal, sa tingin ko, bawat mag-asawa na matapang na magpakasal, ay talagang matapang at puno ng kumpiyansa na mamuhay ng maayos sa hinaharap. Susunod, anyayahan natin ang masayang mag-asawang bagong kasal na magpakita.
Isang dalisay at magandang himig ang biglang nagsimulang tumugtog. Narinig na rin ni Loren ang kantang iyon. Noon pa man ay umaasa siyang mapatugtog ang kantang iyon sa kanyang kasal. Gamit ang romantic wedding music, dahan-dahang naglakad si Loren, na nakasuot ng puting wedding gown at mukhang diyosa, patungo sa stage habang nakaakbay ang kamay sa braso ni Jordan. Naku, siya ang ganda niya. Umiiyak ako. Si Miss Howard talaga ang pinakamagandang nobya na nakita ko. Sa sandaling lumitaw sina Loren at Jordan, napukaw nila ang inggit ng lahat ng mga bisita sa eksena. Sila ay walang kamali-mali magandang hitsura at ang pinakakompatible na pares sa mundo. Sa sandaling ito, natigilan din si Hailey. Habang pinapanood sina Jordan at Loren na naglalakad sa isla, hindi niya naisip ang eksena nang magpakasal sila ni Jordan. Ito ay eksaktong pareho. Talagang nakahanap si Jordan ng babaeng kamukha ko, dapat mahal niya pa rin ako. Ang puso ni Hailey ay napuno ng labis na selos na halos mawala na siya sa kanyang isip. Maya-maya pa ay naglakad na ang dalawa papunta sa gitna ng stage. Hindi nag-aksaya ng oras si John at hindi rin kailangan ng mga Howard ng wedding officiant. Nagustuhan ng mga ordinaryong tao na buhayin ng MC ang kapaligiran at panoorin ang mga bagong kasal na gumagawa ng kalokohan. Samantala, hindi kailangan ng Howards ang mga ganoong bagay. Sinabi ni John, hindi ako isang profesional na opisyal ng kasal. Anyayahan natin ang ina ng nobya sa entablado upang magsabi ng ilang mga salita. Sa ilalim ng isang pagsabog ng palakpakan, lumakad si Marisa na may hawak na papel. Sinulyapan ito ni Jordan, at nakita niya ang mga salitang requirements for being a live-in husband. Anong kalokohan na naman ang ginagawa ng nanay ni Loren? Kumulot ang noo ni Jordan, alam niyang kinasusuklaman siya ng kanyang bagong biyenan dahil kay Brad. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ipapahiya siya nito sa kanyang kasal. Sabi ni Marisa na naka-nines din ngayon sa mga bisita na may hawak na mikropono. Sa lahat, salamat sa pagdalo sa kasal ng aking anak na si Loren at manugang na si Jordan. Baka may ilan sa inyo na hindi nakakaalam na ikakasal na si Loren sa kanyang live-in na asawang si Jordan Steele ngayon. Sina Salvatore at Tim ay agad na hindi nasisiyahan. Bakit kailangang bigyang diin ng matandang hag na yon na pinakasalan ni Mr. Jordan si Loren bilang live-in na asawa? Hindi ba't halatang gusto niyang ipahiya si Mr. Jordan? Sa kabila ng awkward na sitwasyon, kalmado ang mukha ni Jordan, ngunit hindi siya naabala sa mga tinging ibinibigay sa kanya ng karamihan. Ang mahihirap lamang ang mag-aalala kung ang iba ay nag-isip na sila ay mahirap. Ang mayayaman ay walang pakialam kung ano ang iniisip ng iba sa kanila. Patuloy ni Marisa, syempre, itong manugang kong ito ay napaka-outstanding sa kanyang sarili at siya ay dating presidente ng isang nakalistang kumpanya na nagkaroon ng kanyang kasaganaan. Nagsimulang mag-usap ang mga bisita at marami sa kanila ang hindi alam kung anong kumpanya ang naging presidente noon ni Jordan. Sabi ni Marisa, dahil siya na ang magiging live-in husband ng anak ko, natural na medyo kakaiba ang kasal sa normal na kasal. Bilang nanay ni Loren, natural na may mga kailangan ako para sa manugang ko. Una, pagkatapos mong ikasal sa aming pamilya, ikaw ang mananagot sa pagluluto ng lahat ng 3 pagkain para sa aking anak na babae at apo araw-araw. Kailangan mo ring asikasuhin ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Handa ka bang gawin yon? Ginagawa iyon ni Jordan sa loob ng 3 taon bago ito kaya tumango siya at simpleng sinabi, payag ako. Ipinagpatuloy ni Marisa, pangalawa, pagkatapos mong magpakasal sa Howards, hindi ka dapat magkaroon ng mga kaibigan ng opposite sex. Dapat ay nasa bahay ka na ng 10 ng gabi at hindi ka makakalabas para kumain o manood ng mga pelikula kasama ang opposite sex. Handa ka bang tanggapin yon? Nang marinig ang kanyang mga salita, marami sa mga bisita ang tumawa. Kailangan bang sundin ng manugang na lalaki ng Howard ang gayong mga alituntunin? Hindi nakaimik si Jordan ngunit tumango pa rin siya at sinabing, payag ako. Ikatlo, pagkatapos pakasalan ang aking anak na babae, hindi mo maaaring tingnan ang cellphone, tala-arawan, at iba pang personal at pribadong pag-aari ng aking anak na babae nang walang pahintulot niya. Ang aking anak na babae ay maaaring kumain at manood ng mga pelikula sa opposite sex ayon sa gusto niya at wala kang anumang pagtutol. Sa sandaling pinangalanan niya ang ikatlong kondisyon, ang lahat ay nagkagulo. Damn it, these requirements are really harsh. Hindi ba ito nangangahulugan na ang lalaki ay hindi maaaring magkaroon ng anumang interaksyon sa opposite sex maliban sa kanyang asawa, habang ang babae ay maaaring makita ang sinumang lalaki ayon sa gusto niya?
Si Miss Howard ay maaaring manatili sa labas buong gabi at ang kanyang asawa ay hindi maaaring tanungin siya tungkol dito. Hindi ba masyadong unfair iyon sa kanya? Hehe, sabi mo hindi ganoon kadali ang maging live-in na asawa ng Howards. Bago pa makapagsalita si Jordan, galit na galit si Loren sa entablado at sumirit siya, "Nay, anong klaseng kondisyon yan?" Nagalit si Loren dahil ang kasal, na orihinal na dapat ay romantiko, ay sinira ng kanyang ina. Marissa was making it sound like Loren would really stay out with other men and cheat on Jordan after they got married. Malabo ang pakiramdam niya na nakatingin na sa kanya ang mga bisita sa kasal. Galit na galit si Martin. "Marissa, anong ginagawa mo? Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Stefan, dali-dali mong kalagkarin ang asawa mo pababa ng stage, at huwag mo na tayong hayaang mapahiya pa." Si Brad, na nakaupo sa isang wheelchair, ay nagsimulang tumawa dahil alam niyang sinasadya ng kanyang ina ang mga salitang iyon para ikagalit si Jordan. "Haha, nakakatuwa kung si Loren ay makakagawa ng cuckold kay Jordan Steele. Hahaha." Alam ni Brad na niloko siya ng dating asawa ni Jordan na si Hailey, kaya kung haharapin niya muli ang parehong bagay sa kanyang pangalawang kasal, malamang na masira siya. Sa sandaling ito, dahan-dahang bumangon si Stefan at kinilala, "Tatay." Akmang aakyat na si Stefan sa stage para hilahin si Marissa pababa, isang magandang bisita ang biglang tumayo at sumigaw sa stage. "Jordan Steele, wala kang kwenta. Sayon ka ng mga Steele, bakit ka naging asawa ng iba? Nakakahiya ka." Ang nagsalita ay si Hailey. Hailey Camden. Nang makita ni Jordan si Hailey, natigilan siya saglit, hindi inaasahan na makakasama niya ang dating asawa sa araw ng kanyang kasal. Ang mga salita ni Hailey ay muling nagpasigla sa eksena. "Hoy, sino ka? How dare you disrupt the wedding hosted Ila the Howards? Ang bastos mo talaga, ha? Ang babaeng ito ay sobrang ganda, narito ba siya para i-crash ang kasal?" Sa sandaling ito, sumugod si Salvatore at hinawakan si Hailey upang kalagkarin siya palayo. "Nagpupumilit na kumawala, napabulala si Hailey, bitawan mo ako. 2 beses nang sinira ni Jordan Steele ang kasal ko. Bakit hindi ako makapaghiganti sa kanya?" Hindi na iwasang maalala ni Jordan kung paano nagambala at natapos ang kasal ni Hailey at Tyler sa kalagitnaan ng hitsura ni Jordan, pati na rin ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang chairman ng Ace Corporation. Nang pakasalan niya si Kaiden, nasira rin ang kasal niya dahil sa pagkakalantad ni Jordan sa eskandalo ni Kaiden na naging dahilan para saksakin si Kaiden. Parang gustong maghiganti ni Hailey kay Jordan. Bumaba si Jordan sa stage at sinabi kay Hailey, "Hailey Camden, nababaliw ka na. Anong ginagawa mo dito?" Ibinalik ang kanyang ulo sa kumpiyansa, sinabi ni Hailey, "Bakit hindi ako makapunta dito? Ipinanganak ko ang isang anak na lalaki para sa iyo at hindi mo man lang ipinaalam sa akin na ikakasal ka. Paano kung iwanan mo ako at ang aming anak sa?" Kinabukasan, mas lalong nagkaroon ng kaguluhan pagkasabi niya noon. "Ano? May anak ang groom sa babaeng ito. So ex-wife niya?" Sa malayo, ang lalaking ito ay napakaswerte sa mga babae. Ang kanyang dating asawa at kasintahan ay parehong nakamamanghang kagandahan. Haha, nagiging exciting na ang mga bagay-bagay ngayon. I wonder kung paano ito matatapos. Sa sandaling ito, ang nobya, si Loren, ay biglang nagsalita ng mabagal. "Miss Hailey Camden, hello, I'm very glad to see you here. Nagkamali ako na hindi kita binigyan ng personal na imbitasyon. Tungkol naman sa anak mo sa asawa ko, please rest assured that we'll treat him as my own child and provide him with the best living conditions. I'm making this promise as a Howard." Napasinghap ang mga bisita sa pagkamangha at pagkagulat. Talagang karapat-dapat siyang maging isang Howard. Napakagandang loob. Bagaman parehong maganda sina Loren at Hailey Camden, magkaiba sila pagdating sa asal, kagandahang loob, ugali, at ugali. Paano maihahambing ang isang babae mula sa isang third tier na pamilya sa isang second tier na lungsod sa pinakamagandang kagandahan ng isi? "Ikaw, Lee." Nawalan ng masabi si Hailey. Kinasusuklaman niya kung gaano kalaki si Loren dahil pakiramdam niya ay tila maliit siya at mapagkunwari. Sa sandaling ito, nakarating na si Brad sa mesa ni Hailey sa kanyang wheelchair. Kinalagkad niya si Hailey pabalik sa kanyang upuan at tumahol, "Hailey Camden, baliw ka ba? How dare you ruin the wedding of Erla's sister? Mabuting umupo ka, o babawiin ko ang $230 million na binigay ko sa'yo."
Walang ibang pagpipilian, napakagatlabi si Hailey at masunurin siyang umupo. Sa sandaling ito, si Martin mismo ang umakyat sa entablado upang pakalmahin ang lahat at itigil ang kaguluhan. Sa sandaling magsalita siya, naibalik ang kaayusan at ang orihinal na magulong eksena ay agad na tumahimik. Walang nangahas na magsalita muli at may ilan pang tinakpan ang bibig ng kanilang mga anak sa takot na bumubula sila ng kalokohan. Ganyan ka malupit si Martin. Umakyat si Martin sa entablado na may hawak na mikropono at may mabait na tingin sa kanyang mukha. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta ngayon. Ang aking manugang na babae ay nagbibiro lamang sa inyo ngayon at ito ay para lamang sa inyong libangan. Mangyaring huwag siyang seryosohin. Sa katunayan, ang aking apo at apo ay nagkita-kita 4 na taon na ang nakalilipas at sila ay may 4 na taong gulang na anak na babae. Gayunpaman, tutol kami sa kanilang relasyon noong panahong iyon at pagkatapos ng 4 na taon ng mga pagsubok at paghihirap, sa wakas ay napagtanto namin na si Jordan ay isang napakatapat at masugid na tao. Kaya naman pumayag kaming magpakasal sila. Sa sandaling sinabi niya yon, nagkaroon ng walang katapusang talakayan sa gitna ng karamihan. Kaya pala may anak na sila. Bagay talaga ang pump na ito. Kahit na naging ama ang anak niya, kailangan niyang isailalim sa probation sa loob ng 4 na taon. Hindi talaga madaling maging manugang ng Howard. Patuloy ni Martin, hindi kami tatanggap ng mga regalo para sa kasal ngayon. Maraming mga kaibigan at pamilya ang nagbigay sa akin ng mga regalong pera ngayon, ngunit ipinapahayag ko na hindi kami tatanggap ng kahit isang regalo ngayon. Salamat sa inyong lahat para sa inyong mabuting kalooban. Nagsimula na namang mag-usap ang mga bisita. Ang isang taong may mataas na katayuan tulad ni Mr. Howard na ay talagang hindi dapat tumatanggap ng anumang mga regalo. Kung hindi, dahil sa kanyang kapangyarihan sa mundo ng negosyo at politika, natatakot ako na may magbigay sa kanya ng regalo na nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000. Ha, mahigit 1,000,000? Siguradong minamaliit mo ang mga Howard. Sigurado akong may mga taong maglalakas loob na magbigay ng mga regalo na nagkakahalaga ng $15,000,000. Hanggat tinatanggap ng mga Howard ang mga regalo, kailangan nilang magtrabaho para sa iba. Madali nilang babalikan ang perang iyon. Tumingin si Martin sa mga tao at sinabi, ngunit nakita ko na marami sa inyo ang dumating na may dalang mga regalo. Mula pa noong sinaunang panahon, ang pagbibigay ng mga regalo sa mga bagong kasal ay palaging nakagawian. Kaya, malugod naming tatanggapin ang mga regalong hindi pera. Pagkasabi pa lang ni Martin, natuwa agad ang mga bisita sa eksena. Mabilis na bumangon ang isang nasa katanghaliang gulang na babae at nagsabi, Mr. Howard na, Chief Executive Officer ako ng mga relo ng kababaihan ng Feather at nagdala ako ng pula, limitadong edisyong relong pambabae na kakalaunch ng aming brand. Mayroong 918 karat na gintong kwintas sa ibabaw nito na umiikot kasama ang dial at magkakasama itong bumubuo sa mukha ng usa na may prepave track. Naniniwala akong tiyak na magugustuhan ito ni Miss Howard. Nagulat ang lahat. Ang mga relo ng Feather na pambabae ay katulad ng Hermes. Ang relong iyon ay malamang na nagkakahalaga ng higit sa $100,000 ha? Gaano kahanga-hanga na natanggap nila ang relo ng direkta mula sa Chief Executive Officer ng brand? Sa kasamaang palad, ito ay regalo para sa nobya at hindi sa lalaking ikakasal. Haha! Bahagyang umiti si Martin sa kanya at sinabing salamat sa regalo. Ganon din, lubos siyang pinasalamatan ni Lauren. Maya-maya, tumayo din si Russell at sinabing, Mr. Howard na dahil kasal mayon ni Miss Howard, meron akong graph ruby dito, na napanalunan ko sa Sotheby's auction noong 2014 na. Gusto kong iregalo ito kay Miss Howard ngayon. I wish her a happy marriage. Naglabas si Russell ng isang maselang maliit na kahon at binuksan ito para ipakita sa lahat ang kumikinang na ruby. Wow! Graph ruby. Naalala ko na na-auction ito sa presyong halos $9,000,000 noong 2014 na. Matagal nang dumoble ang presyo. Naku, halos $9,000,000. Gaya ng inaasahan sa pinakamayamang tao sa Houston, mayaman talaga si Russell Miller. Damnit, bakit napakabilis na namumukod tangi si Old Russell? Dapat ipresenta niya ang kanyang regalo bilang finale. Ngayong nabigyan na siya ng $9,000,000 na regalo, sino ang maglalakas loob na tumayo para ibigay ang kanilang mga regalo?
Alam ni Loren ang relasyon ni Russell kina Victoria at Jordan, at alam din niya kung gaano kahalaga ang ruby. Bilang tugon, sinabi niya, Mr. Miller, ang iyong regalo ay masyadong mahalaga, hindi ko ito matatanggap. Gayunpaman, iginiit ni Russell, Miss Howard, nakarating ako sa kung nasaan ako ngayon salamat sa tulong ni Mr. Howard Naya. Tatanggapin ko na minamaliit mo ako kung hindi mo tatanggapin ang regalong ito. Dahil nailagay sa mahirap na posisyon, mukhang walang magawa si Loren. Lolo, ito. Natawa si Martin at sinabing, business partners na kami ni Russell noon at malaki pa rin ang utang niya sa akin. Kunin mo na lang itong ruby bilang pambayad niya. Haha. After cracking that joke, Martin decided to just accept the gift. Hindi lang niya binigyan si Russell ng isang out, ngunit tiniyak din niya na ang iba ay walang sasabihin tungkol dito pagkatapos. Kasunod ng regalo ni Russell, nagkaroon ng panandaliang katahimikan dahil walang naghanda ng regalong kasing mahal ng ruby na iyon. Sa huli, pinutol ng isang binata ang nakakainis na tensyon sa pamamagitan ng isang regalo na nagkakahalaga ng $10,000. Pagkatapos nito ay nagpatuloy ang mga panauhin sa paglalahad ng kanilang mga regalo ng sunod-sunod. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga panauhin na nagbigay ng mga regalo, nakaramdam ng kakilakilabot sina Salvatore at Tim. Sabi ni Salvatore, lahat sila ay nagbibigay ng mga regalo kay Loren Howard. Wala sa kanila ang para kay Mr. Jordan. Sinabi ni Tim, ito ay ang kasal ng dalawang tao pagkatapos ng lahat. Papatayin ba sila na isama si Mr. Jordan? Tinukoy pa nila na ang mga regalo ay para kay Loren nang hindi man lang binanggit si Mr. Jordan. Nakakainis ito. Hindi sila naging sensitibo. Sa katunayan, marami na sa mga bisita ang nakadama nito. Hindi na rin nag-abalang itago ni na Elle at Dakota ang kanilang tawa. Nakangiting tumawa si Dakota at sinabing, ang dating bayaw mo na si Jordan ay parang tanga. Ang daming nagdala ng regalo pero ni isa ay walang para sa kanya. Bumuntong hininga si Elle at sinabing, nga, parang kay Loren lang ang kasal na ito. Naawa talaga ako kay Jordan. Ganito talaga ang nangyari noong kasal ng pinsan ko. Pagkatapos nilang ikasal, wala ng status si Jordan. Siguradong manluloko siya ng walang pigil. Iniisip ko kung ano ang ugali ni Loren. Lokohin ba niya si Jordan tulad ng ginawa ng pinsan ko? Habang nagmemeryenda ng mga mani, umiti si Dakota at sinabing, ano ang pinagkakaabalahan mo? Hindi ba tama na gawing cuckold siya? He deserves it for being a live-in husband. Niloloko ko rin siya. Ile! Maliban kay Dakota, kinukutya din ng iba si Jordan. Haha, walang nagmamalasakit sa nobyo na ito. Wala sa mga regalo ang para sa kanya at wala siyang presensya dito. Anong groom? Mas kamukha niya yung bride. Si Miss Loren yung nagsusuot ng pantalon sa relationship, haha. Napatayo ulit si Hailey sa pagkakataong ito. Nakahawak sa kamay ni Hailey, umungol si Brad sa kanya. Hailey Camden, anong ginagawa mo? Sinusubukan mo na naman bang gumawa ng gulo? Umupo ka. Bilang tugon, inilabas ni Hailey ang isang magandang rose gold necklace mula sa kanyang bag. Sino ang gumagawa ng gulo? Nagreregalo ako. Agad namang natigilan si Brad nang makita niya ang mahalagang kwinta sa kamay ni Hailey. Di ba nandito siya para gumawa ng eksena at sirain ang kasal? Bakit siya naghanda ng regalo? Biglang sinabi ni Hailey, Jordan Steele. Napaka-incompetent mo. Kasal mo ngayon at wala ni isang tao dito na nagbibigay sa iyo ng regalo. Si Jordan ay nagmura sa kanyang ulo, ikaw asong babae, ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi ka pa tapos At saka, Jordan, ang asawa mo, si Loren Howard, ay ang nobya ngayon ngunit wala siyang suot na alahas maliban sa kanyang singsing sa kasal. Ito ay dahil napakahirap mo para bilhin siya ng kahit ano. Sa katunayan, ang mga Howard ay may panuntunan na nagsasaad na ang mga lalaki ay dapat na maghanda ng mga alahas na isusuot ng nobya sa panahon ng kasal. Ang mga kababaihan ng pamilya Howard ay hindi dapat bumili ng kanilang sariling alahas. Biglang humiti ng masama si Hailey at inilabas ang rose gold necklace. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar. Binili ito ni Jordan para sa akin dati. Miss Howard, ireregalo ko sa iyo ang kwintas na ito sa ngalan ni Jordan. Nagulat ang lahat na may ibibigay si Hailey na nakasanayan na niya kay Loren. Nang marinig ito, agad na sinigawan ni Brad si Hailey. Ayaw ng kapatid ko sa isang bagay na ginamit mo na. Maupo ka. Medyo napahiya din si Jordan sa entablado.
Haha, ang dating asawa ng nobyo ay medyo mapagbigay. Siya ay nagbibigay sa kanya ng isang out. Kung hindi, Miss Lauren Howard ay hindi kahit na magkaroon ng isang desenteng piraso ng alahas. Ang mga alituntunin ng maraming mayayamang pamilya sa EC ay ang lalaking ikakasal ay dapat ang kumuha ng alahas para sa kanyang nobya. Paanong hindi malalaman ni Jordan na sinasadya ni Hailey na gawin silang masama ni Lauren? Halatang nagsiselos siya at gusto pa niyang makasama si Jordan. Malamig na sinabi ni Jordan, hindi, itago mo ang kwintas para sa iyong sarili. Pagkatapos, tinanong ni Jordan si Salvatore kung sino ang nasa entablado. Salvatore, nasaan ang bag na naiwan ko sa hotel at hiniling kong dalhin mo kanina? Bilang tugon, sinabi ni Salvatore, ang tinutukoy mo bang plastic bag mula sa Target? Iniwan ko ito sa trunk ng aking sasakyan at nasa parking lot ng hotel. Sige, dalhin mo dito ang bag na yan. Nakalagay doon ang regalong dala ko para kay Lauren. CJ. Sabi ni Salvatore habang kumakaway. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ng mga bisita ay nagsimulang humagikik. Ang regalo ng nobyo para kay Miss Howard ay nasa isang Target bag. Haha, galing ba sa Target ang regalo? Binili ba niya ang kanyang medyas na nagkakahalaga ng $1 isang peres? Tila hinamak ng lahat si Jordan at minamaliit siya, base sa paraan ng pagpapahiya ng live-in na asawa ng lahat sa kanyang kasal. Hindi kumibo si Jordan at tahimik na naghintay kay Salvatore. Maya-maya, lumapit si Salvatore dala ang Target na plastic bag. Aabot na sana si Jordan para kunin ito nang bugbugin siya ng kanyang biyenang si Marisa. Sa pag-agaw ng bag, nagliliyab sa galit si Marisa. Ikaw na kahiyahiyang manugang. Kung napakahirap mong bigyan ng anumang regalo ang aking anak, maaari mong piliin na huwag siyang bigyan ng anuman. Magiging matikas at maganda si Lauren kahit na wala siyang suot na alahas. Ngunit hindi ako papayag na ibigay mo sa aking anak ang mga bagay na ito na magpapasama sa kanya. Habang sinasabi niya yon, inihagis niya ang plastic bag sa malayo. Biglang nataranta si Jordan at bumaba ng stage. Pagkatapos ay tumalon siya para saluhin ang Target na bag. Lalong nagalit si Marisa. Nakakahiya. Tumalon ka pa sa lupa sa harap ng mga bisita para sa isang hangal na bag. O Diyos, anong mga kasalanan ang nagawa ko sa huling buhay ko para mapapangasawa ang anak ko sa ganoong lalaki? Nagtawanan ang mga bisita. Dapat ba niyang gawin ang lahat upang mahuli ang isang pangit na bag mula sa Target? Wala siyang pakialam sa kanyang imahe bilang isang lalaking ikakasal. Si Lauren naman ay hindi na nakatiis na manood. Sa halip, tinuligsan niya si Marisa, Nay, paano mo ito magagawa? Si Jordan ang asawa ko. Kahit bigyan niya ako ng isang bagay na nagkakahalaga ng $10, magugustuhan ko rin sila. Masyado kang bastos. Ikaw ang uto-uto mong babae. Hindi ka man lang ba nahihiya? Iniisip mo lang kung ano ang gusto mo. Naisip mo na ba ang pagmamataas ng mga Howard? La-lecture ni Marisa kay Lauren. Sa sandaling ito, kinuha na ni Jordan ang Target na plastic bag at naglakad. Lauren, narito ang isang kwintas para sa iyo. Habang sinasabi niya yon, naglabas siya ng isang napakagandang kahon mula sa bag, at nang makita ito ng lahat, naramdaman nilang may mali. Ang pakaging ng kahon ay malinaw na may mataas na kalidad at tiyak na hindi ito isang bagay na mabibili sa Target. Malamig na yumuko si Jordan. Halatang hindi alam ng mga stock-up na snob na iyon ang pinakamahal na kwintas sa mundo. Ito ang Heritage in Bloom na kwintas na nakita ni Jemmy sa safe ng suburban house ni Jemmy dati. Sa labis na pag-iingat, dahan-dahang binuksan ni Jordan ang kahon at sa sandaling mabunyag ang kwintas, hindi mabilang na mga tao ang nadama na sila ay bulag. Oh my God! Ano itong bagay na ito? Nabulag ako. Nakakabaliw ang kulay at siglang ito. Parehong natulala sina Hailey at Marisa. Pinulot ang kwintas, ipinakita ni Jordan kay Marisa. Nay, ang kwintas na ito ay pinangalan ng Heritage in Bloom at ginawa mula sa 507 karat, purong type La, Cullinan Heritage na diamante na pinutol mula sa ore nito. Ang designer ay nagsama ng maraming oriental na elemento sa loob nito na lumilikha ng napakagandang disenyo na ito. Maaari ko bang ilagay ang kwintas na ito para sa iyong anak na babae? Nakalimutan kong banggitin na ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng $200 milyong. Nagulat ang lahat nang sabihin niya iyon. $200 million. Oh my God, $200 million para sa isang necklace.
Ito ba ay totoong buhay? Paano siya live-in husband? Mas mayaman siya sa nobya niya. Natigilan din si Marisa. Di ba nagyelo ang mga ari-arian at mahahalagang bagay ni Jordan? Anong meron sa kwintas na ito? Maaaring ito ay isang replika. Ito ang pinakamahal na kwintas sa mundo at ito ay hindi mabibili. Maaaring hindi mo ito mabili kahit na kaya mo ito. Kung bibigyan mo ang aking anak ng isang pekeng kwintas, ito ay isang kahihiyan sa mga Howard. Malamig na yumuko si Jordan at sinabing, para sa lahat ng naroroon, mayroon ba ritong marunong mag-appraise at mag-authenticate ng mga kayamanan? Sa sandaling ito, isang medyo may edad na lalaki ang nagtaas ng kamay, tumayo at lumapit kay Marisa. Magalang niyang sinabi, Mrs. Howard, ako ang presidente ng Vance Jewelry at isang profesional na gemstone appraiser. 40 taon na ako sa negosyong ito. Naniniwala ako na matutulungan kita. Alam ni Marisa na may mga nakatagong eksperto sa mga bisita, kaya galit na galit siyang ngumiti at sinabing, kailangan kitang guluhin kung ganoon. Ibinigay ni Jordan ang kwintas sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na patuloy na umaawit ng mga papuri tungkol dito matapos itong suriing mabuti. Napakaganda ng pagkakagawa. Ang mga diamante at jade na ito ay tiyak na hindi peke. 1, 2, 3, 26, 27. Ang kwintas ay muling pinagsama-sama sa pamamagitan ng mga string nito. Talagang may 27 paraan upang maisuot ito. Mrs. Howard, ang kwintas na ito ay, sa katunayan, ang pinakamahal na kwintas sa mundo at ito ay nagkakahalaga ng $200 milyong. Medyo natigilan si Marisa. Noong una ay gusto niyang ipahiya si Jordan sa kasal. Nais niyang ipaalam sa lahat na naroroon na si Jordan ay isang live-in na asawang nag-sponge sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, sinong mag-aakalang bibigyan ni Jordan ang kanyang anak ng kwintas na nagkakahalaga ng $200 milyong? Natigilan din si Lauren. Jordan. Ngumiti si Jordan, kinuha ang kwintas, at saka personal na isinuot sa lig ni Lauren. Nang matapos ito, nagpalakpakan ang lahat. Gaano katugma? Tanging isang taong kasing haral ni Miss Howard ang magiging karapat-dapat sa pinakamahal na kwintas sa mundo. Isang kagandahan at isang katangitanging kwintas. Isang perpektong tugma. Sa sandaling ito, nakatayo si Hailey na parang tanga, hawak ang rose gold na kwintas na nagkakahalaga ng mas mababa sa $200 milyong. Napakagatlabi siya, puno ng selos. Damn it! Jordan, bastard ka, paano ako mas masama kay Lauren? Binibigyan mo siya ng isang kwintas na nagkakahalaga ng $200 milyong at binigyan mo ako ng isang kwintas na nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar. Ginagawa mo akong mura. Ang kwintas na ito ay hindi dapat kay Lauren. Sa katunayan, ganoon din ang naramdaman ni Jordan sa loob. Ang kwintas na ito ay dapat kay Victoria. Ang dahilan kung bakit hindi inilabas ni Jordan ang kwintas na ito kanina ay dahil balak niyang ibigay ang pinakamahal na kwintas na ito sa mundo kay Victoria. Si Victoria ang babaeng pinakamamahal niya, at dati, binigyan siya ni Jordan ng pinakamahal na peres ng brilyante na hikaw. Kasama ang pinakamahal na kwintas sa mundo, ang Victoria ay dapat na napakaganda at marangal. Siyempre, sa ganda at marangal na aura ni Lauren, na kaya niyang bitbitin ang kwintas. Ngumiti si Jordan kay Lauren at hinawakan ang kamay nito para tulungan siyang umakyat sa stage. Gayunpaman, biglang pumasok ang isang delivery man ng Perry Express. May hawak siyang regalong maganda ang nakabalot at nakikipagtalo sa doorman sa pintuan. Paumanhin, hindi ka makakapasok ng walang imbitasyon. Ilagay ang regalo dito. Sinabi ng tagapaghatid ng courier, mangyaring maging matulungin. Binigyan ako ng customer ng $2,000 na tip at inutusan akong personal na ibigay ang regalong ito sa ikakasal. Nadama ni Jordan ang isang pakiramdam ng pagkakamag-anak sa mga empleyado ng Perry Express. Inutusan niya si Salvatore, hayaan mong pumasok ang tagapaghatid na yon. Agad na sinabi ni Salvatore sa may pinto, papasukin mo siya. Hindi na nagpatuloy, mabilis na tumakbo ang courier kina Jordan at Lauren. Tanong niya, maaari ko bang tanungin kung kayong dalawa ang mag-asawang ikakasal ngayon, Mr. Jordan Steele at Miss Lauren Howard? Medyo curious na tumango sina Jordan at Lauren. Sinabi ng tagapaghatid ng courier, ito ay isang regalo sa kasal mula sa isang taong nagnanais sa iyo ng kaligayahan ng konjugal. Nagkatinginan sina Jordan at Lauren, nagtataka kung sino ang nagpadala ng regalo sa kakaibang paraan. Ang mga Howard ay sadyang binabaan ang pamantayan ng mga kinakailangan para sa mga bisita.
Ang mga kamag-anak nila ay papayagang makapasok. Kahit na ang mga walang kinalaman sa kanila, tulad ni Hailey, ay madaling makakuha ng imbitasyon sa pamamagitan lamang ng paggastos ng pera. Hindi dapat magkaroon ng isang kaso kung saan ang isang tao ay walang pagpipilian kundi ipadala ang mga regalo dahil hindi sila maaaring pumasok upang magbigay ng kanilang mga pagpapala. Gayunpaman, kinuha pa rin ni Jordan ang regalo at tinanggal ang pulang packaging, tanging isang pamilyar na kahon ang nakita. Sa sandaling nakita niya ang kahon na ito, sina Jordan at Salvatore ay parehong natigilan ng ilang sandali. Ang kahon na ito ay iw. Agad na nakilala ni Jordan at Salvatore kung para saan ang kahon. Hindi. Natense si Jordan. Mabilis niyang binuksan ang napakagandang kahon at sigurado naglalaman ito ng eksaktong dalawang bagay na inaasahan niya. Apollo Blue at Artemis Pink. Ang pinakamahal na pares ng may kulay na mga hikaw na brilyante sa mundo. Sila ang mga bagay na ibinigay ni Jordan kay Victoria. Victoria Lee. Ang emosyon ni Jordan ay ganap na hindi na kontrol. Alam niyang suot ni Victoria ang hikaw na yon. Pinadala sila ni Victoria. Excuse me, hayaan mo akong tumingin. The moment the president of Vance Jewelry saw the pair of colored diamond earrings, nanlaki ang mga mata niya at agad siyang tumakbo para i-authenticate ang mga yon. Gusto rin ni Jordan na patotohanan niya ito. Kung sila ay authentic, ito ay magpapatunay na ang brilyante na hikaw ay regalo mula kay Victoria. Puno ng walang humpay na papuri ang presidente ng tatak ng alahas matapos ang maingat na pagmamasid. Gosh! Sina Apollo at Artemis talaga. Ito ang pinakamahal na kulay na mga hikaw na diamante sa mundo na nagkakahalaga ng $57.4 milyon sa kabuuan. Sino ang napaka-generous na magbigay ng ganoon kamahal na regalo? Ito ay tunay na tunay. Biglang may nakitang note si Jordan sa ilalim ng box at agad itong pinulot. Isang linya lang ng salita ang nakalagay doon. Jordan, hiling ko sa iyo ng isang maligayang pagsasama. Ang cursive ay maganda, manipis at malinaw. Ito ay sulat kamay ni Victoria. Victoria! Hindi napigilan ni Jordan ang kanyang emosyon at napaluha sa isang punto. Bumagsak na ang mga luha niya sa papel. Nang makita ang reaksyon niya, parehong natigilan sina Lauren at Hailey. Umiyak talaga si Jordan. Ang lalaking ito ay isang matigas na tao na hindi kailanman iyak kahit gaano siya naagrabyado. Gayunpaman, umiyak siya dahil sa isang regalo. Hoy, bakit umiiyak ang nobyo? Damn it, maiiyak ako kapag nakatanggap ako ng $57.4 milyon na regalo. Hindi malalaman ng mga mababaw na tao na ito na umiyak si Jordan dahil galing kay Victoria ang regalo. Habang hawak ni Jordan ang note na may mga hiling ni Victoria na nanginginig ang mga kamay, unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. Victoria, bakit ka umalis ni? Alam ni Jordan na siguradong ligtas si Victoria at alam niyang ikakasal na siya. Gayunpaman, pinili ni Victoria na huwag siyang pigilan at sa halip ay binigyan siya ng kanyang mga basbas. Gusto niyang magkasama sina Jordan at Lauren. Bakit Sa pagkakataong ito ay kinuha ni Lauren ang tissue na iniabot ng kanyang kasambahay na si Felicia at personal na pinunasan ang mga luha ni Jordan. Honey, sino ang nagpadala nito? Ayaw ni Jordan na malaman ni Lauren ang totoo kaya sumagot siya ng nanay ko. Galit na galit si Hailey. Anong problema ng nanay ni Jordan? Nagiging live-in husband na ang anak mo at binigyan mo sila ng mga hikaw na nagkakahalaga ng $57.4 milyon. Noong pinakasalan niya ako noon, wala kang binigay sa akin at nag-sponge pa siya sa Camden sa loob ng 3 taon. Green na sa inggit si Hailey nang matanggap ni Lauren ang pinakamahal na kwintas sa mundo ngayon lang. Ngayong nasa kamay na ni Lauren ang pinakamahal na brilyante na hikaw sa mundo, labis na nagsiselos si Hailey. Tuwang-tuwa din si Lauren. Kaya galing sa nanay mo. Napakaganda nitong mga hikaw na diamante at may 2 kulay. Honey, isusuot mo ba ang mga ito para sa akin? Pinunasan ni Jordan ang kanyang mga luha at sinabing, sige. Habang marahang pinipisil ni Jordan gamit ang kanyang kamay ang kulay asul na brilyante na hikaw ay naramdaman niyang naroon pa rin ang bango ni Victoria. Sa isip niya, ini-imagine niya kung ano ang magiging hitsura ni Victoria kapag tinanggal niya ang hikaw. Matapos magyelo saglit, personal itong inilagay ni Jordan sa tenga ni Lauren. Pagkatapos ay isinuot niya sa kabilang tenga ni Lauren ang pink na hikaw.
Sa sandaling ito, nagkaroon ng hindi mabilang na mga kislap ng liwanag habang kinuha ng lahat ang kanilang mga telepono upang kunan ng larawan si Lauren. 257 milyong dolyar na halaga ng mga alahas ang naisuot na ngayon ni Lauren lamang. Ang mga gold digger ay sobrang inggit na malapit na silang magsuka ng dugo. Sa sandaling ito, nang makitang suot ni Lauren ang peres ng kulay na hikaw na diamante, biglang naisip ni Jordan ang eksenang suot ni Victoria ang hikaw. Dahil siguro sa sobrang na-miss niya si Victoria, naisip niya si Victoria nang tumingin siya kay Lauren. Ang ngiti ni Lauren ay napalitan ng ngiti ni Victoria. Victoria Lee. Hindi napigilan ni Jordan ang sarili at humalik para halikan si Lauren. Medyo nagulat si Lauren pero hindi nagtagal ay natuwa at nagulat siya. Sunod-sunod din ang palakpakan ng mga bisita sa silid. Bukod pa rito, galit na galit si Hailey kaya't pinadyak niya ang kanyang mga paa at sumigaw, "Jordan, sumobra ka na. Kapag sinubukan mong guluhin ang susunod kong kasal, siguradong hahalikan ko rin ang ibang lalaki sa harap mo. Ihahatid kita sa puntod mo." Sa mismong sandaling ito, biglang dumating sa pintuan ang isang mag-asawang may marangal na aura na mga 30 taong gulang. "Sir, ma'am, may invitation po ba kayo?" Tanong ng doorman sa pinto. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Hindi. Paumanhin, kung wala kang invitation card, hindi ka papayagang pumasok." Magalang na nagsalita ang doorman dahil masasabi niyang may powerful aura ang middle-aged na lalaki. Ang babaeng katabi niya ay matikas at napakarilad. Tumawa ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, "Kasal ito ng aking nakababatang kapatid. Bakit kailangan ko ng imbitasyon para makapasok?"